master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1071 hanggang 1080. Kabanata 1071, ang lihim ng diwata ng gabi, huwag kang magmadali, maglaan ng oras para magsalita. Nang marinig niya ang mga salitang, Night Fairy, medyo naging mabigat ang kapaligiran. Bahagyang malamig ang unang bahagi ng tagsibol, at ang hangin ay may dalang mamasamasang halimuyak. Ngunit alam ng Night Fairy na ang taong ito ay hindi siya mismo. Sa kanilang alyansa, lahat ng mga nakaraang pinuno ay tinawag na Night Fairy. Ang kanyang Panginoon ay kilala bilang ang Diwata ng Gabi. Siya mismo ay tinawag ding Diwata ng Gabi. Ang Night Fairy ay hindi isang individual, kundi isang titulo. Katulad ng soberano ng 10,000 Mountain Alliance. Hanggat makukuha ng isang tao ang Thousand Blade Sword, na sumisimbolo sa karapatan sa pamumuno, maaari silang tawaging Night Fairy. Ang Night Fairy ng henerasyong ito, ang tunay niyang pangalan, ay Gabriel Abernathy. Si Gabriel ay parang puno ng alimasag, si Abernathy ay parang bulaklak ng gardenia. Dahil ipinanganak siya sa panahong iyon. Ang mga puno ng alimango ay natulog hanggang tagsibol, ang gardenia ay namumulaklak. Ano ang kaugnayan ng Diwata ng Gabi sa Dagat Hilaga? Malumanay na tanong ni Gabriel Abernathy. Ang dating Night Fairy, maraming taon na ang nakalilipas, ay pumanaw na dahil sa sakit. At ang labanan sa North Sea ay naganap 3 taon pagkatapos ng pagkamatay ng huling Night Fairy. Ngunit sinunod niya ang mga huling kahilingan ng dating Night Fairy sa loob ng maraming taon. Hindi magkaroon ng anumang ugnayan sa North Sea. Maaari kayang sinusubukan siyang lokohin ng dalagang ito. Pero hindi siya bagay sa itsura niya. Malinaw na isang inosente at matamis na babae. Nasaan ang pekana? Talagang totoo iyan. Nang makitang walang tao sa paligid, hinayla ni Lily Jordan si Gabriel Abernathy palabas ng pader. Pagkatapos umalis sa Gonzales City, pumunta ako sa The North Sea, at nakapasok sa organisasyong nagkukubli rito. Kalaunan, isang baliw na babae ang nakipaglaban sa akin, at akala ko'y nabunyag ko na ang aking sekreto, kaya base sa impormasyong mayroon ako, palihim akong pumasok sa teritoryo ng North Sea ng mag-isa. Ngunit hindi ba't ang Dagat Hilaga ay naiwang tiwangwang na halos walang natagpo ang kaluluwa pagkatapos ng malaking labanang iyon? Ano ang saysay ng pagpunta roon? Bahagyang kumunot ang noo ni Gabriel Abernathy, puno ng pagdududa ang tono niya. Ang mga salitang, Diwata ng Gabi, ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkabalisa. Sana, puro haka-haka at chismis lang ang lahat. Ang North Sea ay tunay ngang isang ilang, na tinutubuan ng mga damo. Pero may malaking natuklasan ako sa loob ng mga piitan ng North Sea. Pinaikit ni Lily Jordan ang kanyang mga mata, marahang pinisil ang kanyang kamay, ang hari ng pinakamalaking alyansa ng North Sea ay hindi ang Everton Davenport. Imposible yan. Umiling si Gabriel Abernathy. Noon, sinimulan ng Everton Davenport ang isang pambansang digmaan, ngunit sa huli, siya ay nawasak ng 1,000 milyang pagsalakay ng Wolf Cavalry, at ang North Sea ay nahugasan ng dugo. Ang sarili niyang ulo ay pinugot ng soberano ng 10,000 Mountain Alliance at isinabot sa harap ng mga tarangkahan ng lungsod ng maharlikang lungsod ng North Sea. Nandoon pa rin iyon hanggang ngayon. Ito ay kaalaman ng lahat. Ang Night Fairy ay kabilang din sa 10,000 Mountain Alliance. Ang kahindik-hindik na epekto ng bagay na iyon ay hindi mas mababa kaysa sa pagkawala ng soberano ng 10,000 alyansa sa bundok. Ngayon, inangkin ng babaeng nasa harap niya na ang pinuno ng pambansang digmaan ay hindi si Everton Davenport, na isang katawa-tawa talaga. Medyo malamig sa labas, babalik muna ako. Nagbigay si Gabriel Abernathy ng magalang na ngiti, tumalikod, at naghandang umalis. Baliw at madaldal na kalokohan. Akala niya ay may sikreto ang sarili niyang alyansa. Ngayon, tila isang maling alarma. Omicron. Ang Everton Davenport ng taong iyon, ay hindi ang Everton Davenport.
Iyon ang nakabalat kayong diwata ng gabi. Biglang hinawakan ni Lily Jordan ang kamay ni Gabriel Abernathy mula sa likuran. Kela Radcliffe, napakahalaga ng bagay na ito, dapat mong sabihin kay Julius Reed. Medyo kinakabahan siya at medyo hindi mapakali. Anong sabi mo? Matalim na lumingon si Gabriel Abernathy, ang mga matang nakatitig kay Lily Jordan na parang lobo. Ano ba Radcliffe, ikaw? Nagulat si Lily Jordan sa biglaang pagbabago ng pangyayari, at lubos na natulala. Sa kanyang alaala, si Kela Radcliffe ay madaling pakisamahan at hindi pa naging ganito kabangges. Pasensya na, pinakalma ni Gabriel Abernathy ang kanyang emosyon at nagawang ngumiti ng mapait. Huminga siya ng malalim at medyo nailang na sinabi, baka medyo mabigla ako nang marinig ko ito. Alam mo, yung mga taong mula sa North Sea, matagal na nilang ginugulo si Julius. Maaari ka bang maging mas espesipiko, para maipasa ko ang impormasyon kapag nagising na siya? Everton, Davenport, ang bantog na pinuno ng North Sea. Gayunpaman, siya ay napatay dahil sa hindi wastong pagsisimula ng isang digmaan laban sa 10,000 Mountain Alliance, na humantong sa pagbagsak ng kanyang bansa. Ang kanyang bungo ay nakasabit pa rin sa mga guhong tarangkahan ng Ivory Bay sa North Sea. Isang napakabayani na figure, ang bumagsak sa ganitong kalagayan. Isang bagay na hindi inaasahan ni Newman. Hindi mabilang na buhay din ng mga tao sa North Sea ang nawala. Ang pinakamakapangyarihang grupo sa ilalim ng pamumuno ng 10,000 Mountain Alliance ay nawasak sa loob lamang ng magdamag. Isang nakalulungkot na resulta nga. Sa mga piitan ng North Sea, nakakita ako ng isang nakatagong silid. Lubhang nakatago iyon. Kung hindi dahil sa kapabayaan sa mga nakalipas na taon na nagpahintulot sa mga daga at iba pang hayop na sirain ang mga pader, hindi sana ito natuklasan. Pagkatapos kong mabuksan ang nakatagong silid, nakakita ako ng mga linya ng teksto sa dingding. Tila nahuhulog sa alaala si Lily Jordan. Tumingin siya sa langit at walang ekspresyong sinabi, iyon ay mga karakter na inukit sa mga dingding gamit ang mga daliri, na, bagamat hindi napapansin noong panahong iyon, ay nabunyag na sa paglipas ng panahon at panahon. Ang huling 6 na salita, Everton Davenport, mga huling salita. Nang makita ni Lily Jordan ang mga salitang puno ng puot na nakadikit sa dingding, natigilan siya sa kinatatayuan. Isang napakalaking sabwatan. Ang binhi ng isang sabwatan na may kakayahang pabagsakin ang North Sea at ang 10,000 Mountain Alliance. Itinanam na ito maraming taon na ang nakalilipas. May makapag-iisip kaya na ang isang bagay na matagal nang naayos ay maaari pa ring magtago ng mga sikreto. Ano ang sinasabi nito? Hinawakan ni Gabriel Abernathy ang kamay niya, at tuwang-tuwa na nagtanong, sabihin mo. Isang napakasamang kutob ang unti-unting lumitaw sa kanyang puso. Alam ng lahat na Everton Davenport iyon. Kahit ang mga tao sa loob ng The North Sea ay naniniwalang iyon ang Everton Davenport. Ang hari ng North Sea, ang kanilang pinuno. Ang tanging isa sa buong lupain na maaaring pumalit sa kanyang lugar nang hindi napapansin. Isang tao lang. O sa halip, isang partikular na uri ng tao. Diwata ng gabi. Ang pader ay may mga salitang inukit ni Everton Davenport gamit ang kanyang panloob na kapangyarihan. Lumalabas na, maraming taon na ang nakalilipas, isang amo ang dumating sa North Sea. Ang Master, na ginagamit ang alias na Kyler Reed, ay nasa antas ng Grandmaster, walang kapantay. Sa paglipas ng panahon, lalong nagtiwala ang Everton Davenport kay Kyler Reed, at kalaunan ay tinatrato siya bilang isang panauhing pandangal. Huminga ng malalim si Lily Jordan, hindi pa rin maitago ang kanyang pagkabigla. Sa huli, sa isang salo-salo, nilasing ni Kyler Reed ang Everton Davenport, at ipinatapon siya sa kailaliman ng piitan. At pagkatapos ay ginaya ni Kyler Reed ang Everton Davenport, at umupo sa trono ng The North Sea. Noon lang napagtanto ng Everton Davenport na si Kyler Reed ay si Knight Ferry. Pero huli na ang lahat. May ebidensya ba? Nang inag ang katawan ni Gabriel Abernathy, at bumilis ang kanyang paghinga. Kyler Reed. Iyan ang pangalan ng nakaraang Knight Ferry. Ang isang taong walang puso ay likas na walang awa. Muntik na siyang magwala. Natagpuan ko ang personal na tala-arawan ng Nooy Reyna ng North Sea sa palasyo ng hari. Naitala nito kung paano nagsimulang manlamig sa kanya si Everton Davenport at bigla pang umiwas na magsama sa kama. Kung babalikan natin ngayon,
ang Everton Davenport ay napalitan na noong panahong iyon. Umiling si Lily Jordan, seryoso ang ekspresyon, dapat ipaalam ang bagay na ito kay Julius Reed. At isa pa, ang ulong nakasabit sa gate ng lungsod ngayon ay ang tunay na Everton Davenport. Pero nawala si Kyler Reed nang walang bakas. Ako. Nakuha ko na. Tumanggaw si Gabriel Abernathy, ramdam ang pag-ikot ng mundo sa kanya. Parang gumuho ang mundo sa isang iglap. Ang sarili niyang amo, si Kyler Reed. Hindi siya namatay, ngunit tahimik na nakapasok sa North Sea upang palitan ang Everton Davenport. Siya. Hindi ko matanggap. Kailangan kong pumunta at imbestigahan ang pagkamatay ng aking ama. Tandaan mo, kailangan mong sabihin kay Julius. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Lily Jordan ang kanyang espada at tumalikod. Sa likuran niya, ang mga mata ni Gabriel Abernathy ay nagpakita ng malamig na liwanag. Sa kanyang palad, may nakatagong talam. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1072 Kooperasyon Kyler Reed. Sa mundo, hindi marami ang nakakaalam ng pangalang Kyler Reed. Ang dating Night Fairy ay orihinal na pinangalan ng Kyler Reed. Ang katotohanang eksaktong nasabi ni Lily Jordan ang pangalang Kyler Reed ay nagpatunay na hindi siya nagsisinungaling. Sa makatuwid, ang pagkamatay ni Kyler Reed dahil sa sakit ay walang dad ang isang sabuatan. Isang sabuatan na nanlinlang sa buong tribo. Malinaw na naalala ni Gabriel Abernathy na bago pumanaw si Kyler Reed, mahigpit nitong hinawakan ang kamay niya. Tinagubilinan niya itong huwag makipag-ugnayan sa North Sea. Kung babalikan ngayon, parang biro lang iyon. Pero si Gabriel Abernathy ay hindi lubos na makapaniwala rito. Ang lahat ng ito ay batay sa mga salita ni Lily Jordan. Napagdesisyonan niyang kailangan niyang pumunta mismo sa the North Sea para alamin kung mayroong tinatawag na lihim na silid. At sa mga dingding ng silid, kung mayroon mang tinatawag na mga huling sulatin. Kung totoo ang lahat ng sinabi ni Lily Jordan. Kung gayon ay nilinlang ni Kyler Reed ang kanyang sarili. Nilinlang ang tribo. Pasensya na. Putok. Ibinaon niya ang kanyang espada at hinampas si Lily Jordan sa likod ng ulo gamit ang kanyang kamao. Bagamat hindi maliit ang talento ni Lily Jordan, malayo pa rin siya sa antas ng Grandmaster. Sa ganoong kalabog, agad siyang bumagsak sa lupa. Kalampag. Isang kwaderno ang nadulas mula sa manggas ni Lily Jordan. Mabilis itong kinuha ni Gabriel Abernathy at dahan-daang binuklat. Itinala nito ang lahat ng natuklasan ni Lily Jordan sa buong paglalakbay niya sa the North Sea. Mula sa kanyang unang pagdating hanggang sa paggalugad sa maharlikang lungsod. Tulad ng sinabi niya, halos lahat ay naitala sa kwaderno. Ngunit nang marating niya ang huling pahina, lubhang nagbago ang mukha ni Gabriel Abernathy. Noon, ipinadala si Baylor Davenport sa ibang bansa matapos palitan ni Kyler Reed ang Everton Davenport. Binanggit ni Lily Jordan sa libro na upang maiwasan ang paglantad ng kanyang sarili, maaaring ipinadala ni Kyler Reed ang pinakamalapit na anak na babae ni Everton Davenport sa ibang bansa. Gayunpaman, isang nakakakilabot na bagay ang pumasok sa isipan ni Gabriel Abernathy. Maaaring nahulaan na ni Kyler Reed ang pagkatalo at sa gayon ay ipinadala ang pinakamamahal na prinsesa ng North Sea sa ibang bansa. Kaya, kung matatalo ang North Sea, si Baylor Davenport, bilang tanging lahi ng pamilyang Davenport, ay maaaring magtipon ng puwersa bilang tugon. Hindi. Sa kaisipang ito, nakaramdam si Gabriel Abernathy ng matinding kirot sa kanyang noo. Bakit kailangan maging ganito? Kung sa simula pa lang, alam na ni Kyler Reed na matatalo ang North Sea, o sa halip, nakapaghanda na ba siya ng daan palabas para sa North Sea? Kung gayon, nasaan si Kyler Reed mismo? Alam na alam ni Gabriel Abernathy na nakabalik na si Baylor Davenport sa silangang kontinente at nag-iipon na muli ng kanilang mga puwersa. Maaari kayang nag-aabang si Kyler Reed malapit sa Baylor Davenport. O para sabihin, ang kasalukuyang Baylor Davenport ay si Kyler Reed. Swoosh! Sus Mariosep! Nang lumingon siya sa susunod na pahina at makita ang teksto sa itaas, lubos siyang nagulat. Pagkalipas ng 10 minuto, ibinalik ni Gabriel Abernathy ang diary sa manggas ni Lily Jordan ng eksakto kung ano ito dati. Kasabay nito, pumara siya ng taxi sa tabi ng kalsada at naglaho sa kalye. Tuldok-tuldok-tuldok,
Sa lungsod ng Gonzales, sa isang desyerto na lupain, mayroong isang simpleng prefab na bahay na bakal. Tila kinakalawang na ito mula sa labas at sira-sira na dahil sa masamang panahon. Kahit ang mga bintana ay natatakpan ng plastik na tela. Isang bakod na gawa sa alambre ang nakapalibot sa lugar. Ang sira-sirang bahay na bakal ay nakatayo sa pinakagitna. Natutubuan ng mga damo. Ang bahay na bakal na may 16 na metro ang haba at 9 na metro ang lapad ay tila abandonado. Walang nakatira, pero kung may sino mang papasok sa loob, tiyak na magugulat sila ng husto. Ang tila sira-sirang bahay na bakal ay napakarangya sa loob. Kumikinang sa ginto, mga kristal na chandelier, mararangyang muebles, at mga mamahaling carpet. Sa pinakagitna ay ang Grand Hall. Sa loob ng dakilang bulwagan, may upuan na nakapwesto. Ang upuan ay gawa sa purong ginto, na may mga perlas na kasinlaki ng maliliit na bato. Sa sandaling iyon, isang matandang babae ang nakaupo sa ibabaw nito. Sa ibaba, isang grupo ng mga tao ang sabay-sabay na lumuhad. Binabati ko si Lola ng 1,000 taon ng buhay. Nanguna sa kanila si Brizen Beaumont. Lumuhad ng diretso ang lalaki sa carpet, at malalim na yumuko. Lola, 1,000 taon na. Sa likuran niya, isang grupo ng mga disipulo mula sa Thunder Peak Hall ang lumuhad din. At si Devlin, na nakasuot ng itim na maskara, ay tahimik na yumuko sa likod ng gininto ang trono ni Lola Zaihua. Lahat kayo, tumayo po kayo. Ngumiti si Lola Zaihua at itinaas ang kanyang kamay, ang kanyang mukha ay puno ng kabaitan. Kayo ang mga mapalad, ang mga piling tao ng Thunder Peak Hall, pati na rin ang mga mandirigma. Sigaw niya, kayo ang mga pinakamalapit sa Hall of Gods. Tatanggapin mo ang pagtawag ng banal, pagpasok sa bulwagan ng mga Diyos. Makakamit mo ang buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Sa ibaba, isang dagandong ang umalangaw-ngaw na parang daluyong. Ang mga disipulo ng Thunder Peak Hall ay may kinang sa kanilang mga mata, nahuhugasan na ang utak. Naniniwala sila sa pagkakaroon ng bulwagan ng mga Diyos. At si Lola Zaihua ang mensahero ng bulwagan ng mga Diyos. Hanggat ang isa ay mamatay ng walang takot sa labanan, maaari silang umakyat sa bulwagan ng mga Diyos at tamasahin ang buhay na walang hanggan. Anong kalokohan? Magaling talaga sa panloloko. Sumando si Devlin sa likuran ng trono, humuhuni ng mahina, malapit na rin akong mamatay, pero niloloko pa rin niya ang iba gamit ang buhay na walang hanggan. Mahina ang boses niya, walang ibang makakarinig kundi siya lang. Mga mandirigma, ang ating pagdating sa lungsod ng Gonzales ay ginagabayan ng banal. Narito, may mga bagay na kailangan ng Hall of Gods. Kung makukuha natin ang mga bagay na iyon, makakamit natin ang biyaya ng Diyos. Kung gayon, gagabayan kita, paakyat sa bulwagan ng mga Diyos upang maglingkod sa mga banal na espiritu. Ibinuka ni Lola Zaihua ang kanyang mga braso, hawak ang isang tungkod. Tuwang-tuwa ang ekspresyon niya, tila ba tunay siyang nakatanggap ng banal na patnubay. Immortalidad. Sa ibaba, halos mabaliw ang mga piling tao ng Thunder Peak Hall. Ngayon, isang minsanang pagkakataon sa buhay ang nasa harap natin. Kung matatapos natin ang gawaing ibinigay ng banal, ang immortalidad ay magiging iyo. Ang mga huling salita ni Lola Zaihua ay nagpasiklab ng galit sa mga piling tao sa ibaba. Immortalidad, buhay na walang hanggan. Itinaas nila ang kanilang mga braso at sumigaw. Sa buong oras, malamig na pinanood si Devlin. Kalokohan niyang buhay na walang hanggan, baka kung wala ang Divine Dragon Tripod, hindi ka na mabuhay ng isa pang taon. Mga taong walang alam. Kumuha siya ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa, balak sanang sindihan ito. Pero kung isa sa alang-alang ang okasyon, tila hindi ito naaangkop. Kaya, hinati niya lang ito sa kalahati. Ngayon, maligayang pagdating sa ating iginagalang na panauhin, Rogan Harsh. Tumayo si Lola Zaihua, at malakas na sumigaw. Ang lahat ng piling disipulo ng Thunder Peak Hall ay naghiwalay sa dalawang hanay, at naglabas ng daan sa gitna. N0, S. Omicron. Isang matandang lalaki, na may dalang mahabang espada, ang direktang naglakad sa pulang carpet patungo kay Granny Zaihua. Lola, inilagay ni Rogan Harsh ang isang kamay sa kanyang dibdib, bahagyang yumuko. Thunder Peak Hall, na may impluwensya kapwa sa mga sekta at sa mundo ng mga patay.
Nang makita si Lola Zaihua, hindi maiwasang mag-isip ni Rogan Harsh kung paano. Kahit na lagi siyang mausisa kung ano talaga ang kasalukuyang lakas ni Lola Zaihua. Kaya ba niya, marahil, na makipagtalo sa kanya? Rogan Harsh, isang karangalan ang makipagtulungan sa iyo. Si Lola Zaihua, nakasandaw sa kanyang tungkod, ay lumapit kay Rogan Harsh, nabalitaan kong nakaligtas ka, tuwang-tuwa ako. Bilang tanging taong nakakita ng Divine Dragon Tripod, ngayong nagtulungan tayo, makikibahagi tayo sa mga benepisyo nito, katanggap-tanggap ba iyon? Siyempre naman. Tumanggo si Rogan Harsh, isang malaking karangalan para sa akin ang makipagtulungan sa kilalang Lola Zaihua. Pagkatapos ng nakaraang labanan kay Wendy Johnson, siya ay lubhang nanghina. Ang mag-isang pagdating sa mapanganib na Gonzales City ay nagpabalisa kay Rogan Harsh. At ang lalaking nakaitim na unang nagbigay sa kanya ng impormasyon ay wala na ngayon. Ngayon, kailangan niyang makipagtulungan kay Lola Zaihua para makuha ang Divine Dragon Tripod. Dahil siya lang ang nakakita sa Divine Dragon Tripod, madali niya itong makukunwari gamit ang isang walang kwentang bagay. Sapat na iyon para linlanggan sila. Dahil napagkasundoan na iyan, umalis na kayo kasama ang mga salamangkero ng Thunder Peak Hall. Itinuro ni Lola Zaihua si Brazen Beaumont, kalahating oras ang nakalipas, nakatanggap ako ng balita. Si Julius Reed, na pagod dahil sa pagliligtas ng isang tao, ay nawalan ng malay. Isa itong tunay na pagkakataon na galing sa Diyos. Naiintindihan ko. Pinagkayam ni Brazen Beaumont ang kanyang mga kamao, pagkatapos ay tumalikod at umalis kasama si Rogan Harsh. Sa sandaling iyon, si Devlin, na nakasandaw sa likuran ng trono, ay kinuha ang kanyang smartphone. Matapos niya itong pindutin ng bahagya ng ilang sandali, ibinalik niya ito sa bulsa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1073, Estratehiya sa walang lamang nakuta, Markang Paywa. Ugong, Markang Paywa. Ang malakas na pag-vibrate ng kanyang telepono ang nagpagising kay Julius Reed mula sa mahimbing na pagkakatulog. Iminulat niya ang kanyang mga mata, medyo nakaramdam ng pagod. Totoo nga, pagkatapos mawala ang puwersa ng buhay, kahit ang isang immortal ay tila medyo hindi na maganda ang suot. Para sa iba, ang gayong malaking pagkawala ng puwersa ng buhay ay maaaring pumatay sa kanila kaagad. Sus Mariosep, samando si Julius sa kama at dahan-daang tumayo. Sumasakit ang likod niya at nananakit ang baywang niya. Ang bigat ng pakiramdam ng kanyang mga paa at kamay. Tumalikod siya at tahimik na naglakad papunta sa isa pang kwarto. Mahigpit na nakasara ang pinto. Walang tao sa loob. Ang mga kumot ay inilatag sa ibabaw ng mga unan. Nawalan na ng init ang mga kumot. Mukhang matagal nang umalis ang Night Fairy. Malapit na iyon. Habang iniisip kung paano siya nakatulog, nagkibit-balikat si Julius at kinuha ang kanyang telepono. May text message ito mula sa isang hindi pamilyar na numero. At ang mensaheng ito ang gumising sa kanya. Nagsanib puwersa sina Rogan Harsh at Brazen Beaumont para patayin ka at agawin ang kayamanan mo. May bali-balita raw na nasugatan ka raw. Ilang maiikling salita, ngunit napakalawak ng impormasyong dala nila. Nasaktan siya. Wala itong iba kundi ang matinding pagkawala ng lakas ng loob dahil sa paggamot kay Keller Radcliffe. Mas nakamamatay iyon kaysa sa anumang pinsala. Ang mga negatibong epekto ng unti-unting paglaho ng puwersa ng buhay ay naging sanhi ng paghina ng kanyang pisikal na kakayahan, at ang kanyang mga reaksyon ay naging mabagal. Kung, sa sandaling ito, dalawang Grandmaster ang gumawa ng kanilang hakbang. Nasa matinding kalagayan si Julius. Perpekto ang umatake sa ganitong oras. Masyado lang maayos ang timing. Masasabing ito ang pinakamahina niyang araw simula nang mabawi ang kanyang alaala. 1 oras at kalahati pa lang ang nakalipas nang gamutin niya si Keller Radcliffe. Ang tanging posibleng impormante ay maaaring diwata sa gabi. Hindi sigurado si Julius. Hindi siya sigurado kung may koneksyon ang Night Fairy sa Thunder Peak Hall. Pero ang mga malalapit lang sa kanya ang makakapagbunyag ng sikreto. Lillian Thompson, diwata sa gabi, Cosmo. O baka naman ang walang malay na si Keller Radcliffe. At ang taong nagpadala sa kanya ng mensahe ay dapat isang pangunahing miyembro ng Thunder Peak Hall. Kung hindi, hindi nila maaaring makuha ang mahalagang impormasyong ito sa kalaliman ng gabi.
Magkasamang umaarte sina Brazen Beaumont at Rogan Harsh. Isa itong engranding okasyon. Rogan Harsh. Binura ni Julius ang mensahe at dahan-daang isinara ang pinto ng kwarto ni Keller Radcliffe. Parang pamilyar ang pangalan, at pagkatapos ng ilang sandali niyang pag-alala, nanliit ang kanyang mga mata. Rogan Harsh. Ang Divine Dragon Tripod ay dating nasa pag-aari ng lalaking ito. Pero pagkatapos ng walang humpay na paghahanap ng Seven Clouds Academy, hindi ba't naiulat na nagpakamatay si Rogan Harsh? Kaya peking kamatayan iyon. May ilang mga alaala ng nakaraan na naaalala ni Julius. Pero pagdating sa labanan sa mga bundok na may nyebe, ang Divine Dragon Tripod, at ilang pangunahing isyu. Sisabog ang ulo niya sa sobrang sakit. Tila nakatali ang mga alaalang iyon. Tila abot kamay, ngunit hindi maabot. Ang pagdating ni Rogan Harsh ay isang perpektong pagkakataon. Ngunit ngayon, wala nang paraan si Julius para mahuli siya. Ilan lang ba rito si Brazen Beaumont, lalo na si Rogan Harsh na sumasali sa laban. Habang nakatingin sa bahagyang nanginginig na mga kamay ni Julius, itinulak niya ang pinto. Lumabas siya ng bungalow. Away. Sa kasalukuyan, tiyak na wala siyang katapat. Malaking bahagi ng puwersa ng buhay ang nawala at kinailangan ng oras para makabawi. Kung nasa 10,000 Mountain Alliance lang siya, marami sana siyang nagamit na mahahalagang halaman para sa nutrisyon. Pero ngayon, mahirap ang Gonzales City. NO S Omicron. Kawawang dumi. Ang paggaling ay mangangailangan ng maraming oras. Ngunit ang kalaban ay papunta na. Hindi makapaniwala si Julius kahit isang segundo na biro lang pala ang ipinadalang text noong gabing iyon. Pero sino kaya ang impormante? Pagkalabas ng bungalow, tumawid siya sa gateway at naupo sa gilid ng kalsada. Ilang taon na ang nakalilipas, minsang ipinakita ni Zhuge Liang ang empty fort strategy. Ngayon, ganoon din ang magagawa ni Julius Reed. Kung hindi, kapag lumabas ang balita tungkol sa kanyang pinsala, hindi lang ang Thunder Peak Hall ang susugod. Sasamantalahin kaya ng North Sea ang pagkakataon para magdulot ng gulo. Gagalaw ba ang bundok show kapag narinig ang ihip ng hangin? Sa dilim, hindi mabilang na pares ng mga mata ang nagmamasid. Nagbubukang liwayway na, mukhang sa loob ng kalahating oras, sisikat na ang araw. Nako, bumantong hininga si Julius Reed, dala ang kanyang longsword, at naglakad sa kalye. Naramdaman na niya ang balak na pumatay. Ang balak pumatay ng isang Grandmaster. Ang mga salita sa mensahe, bawat isa sa mga iyon ay totoo. Dalawang napakalakas na aura ang nagmamasid mula sa malayo. Kahit na humihina na ang kanyang puwersa sa buhay, batid pa rin ni Julius Reed ang panganib. Master Beaumont, narinig kong nag-cross kayo ng espada ni Julius Reed sa Northwest Road. Kumusta ang labanan? Eksperto si Rogan Harsh at natural na nagmamasid muna bago gumawa ng hakbang. Personal niyang naranasan ang kasikatan at husay ni Mad Dragon noon. Kahit ngayon, may anino pa rin sa puso niya. Kahit gaano pa siya kabado magsalita bago pumunta rito. Nang makaharap na niya ito, medyo nahihiya pa rin ang puso ni Rogan Harsh. Ang labanang iyon, kung hindi dahil sa pananggalang na anteng-anteng na siyang tumanggap ng pinakamatinding liwanag ng espada para sa akin, kapatid, malamang ay hindi mo ako makikita ngayon. Natatawang hinamak ni Brazen Beaumont ang sarili, inilagay ang kanang kamay sa kutsilyong pangkarne sa kanyang baywang. Obserbasyon. Wala sa dalawa ang may balak na gumawa ng hakbang. Seryoso ba yan? Bahagyang napakunot ang noo ni Rogan Harsh. Matagal na niyang narinig ang reputasyon ni Brazen Beaumont. Akala niya dahil wala na si Mad Dragon ng maraming taon, mawawala na ang tapang niya gaya ng kanyang kasikatan. Pero sa hindi inaasahan, ganoon pa rin siya kabangges. Tao ba ito? Baliw na dragon. Sinuri niya si Julius Reed, naninikat ang mga pupil nito. Si Mad Dragon, na laging nakasuot ng maskara sa loob ng maraming taon. Isang maskarang may disenyong dragon. Walang nakakaalam kung anong mukha ang nasa ilalim ng maskara. At sa sandaling ito, dahan-daang iniangat ng lalaking may dalang espada sa kalye ang kanyang ulo. Sa kanyang mukha, suot niya ang parehong maskarang may disenyong dragon na kinatatakutan ng marami noon. Nakakakita ng ganitong eksena, nang inig ang puso ni Rogan Harsh. Ang 7 taong anino ay hindi basta-basta maaaring alisin dahil lang sa gusto ng isang tao.
Hindi niya namamalayang napaatras siya ng kalahating hakbang. Tingnan mo ito. Pinunit ni Brizan Beaumont ang kanyang damit, at ibinunyag ang isang nakakagulat na sugat sa kanyang dibdib. Mga langit ko, kahit gaano kalakas si Rogan Harsh, napaawang ang kanyang bibig sa sandaling ito. Ang sugat ay napakalalim, halos tumagos sa puso. Malubhang nasugatan at patuloy pa ring ginugulo ng isang grupo ng mga karakter na parang langaw. Nako, sino ang nakakaalam kung paano nalaman ng mga taong iyon na nasa Gonzales City ako, at nasugatan pa nga ako. Bumantong hininga si Brizan Beaumont at kumuha ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa. Mula nang huli siyang nasugatan, tinuruan siya ni Devlin kung paano manigarilyo, at si Brizan Beaumont ay nakasanayan ang isang bagong bisyo. Nabalitaan ko na pagkatapos mong dumating sa Gonzales City, nasugatan ka rin. Habang nagsindi ng sigarilyo, humitit ng malalim si Brizan Beaumont at bumuga ng usok, habang nakatingin kay Rogan Harsh. Walang anumang balak ang magkabilang panig na padalos-dalos na gumawa ng isang hakbang. Ang isa ay muntik nang mapatay sa Northwest Road, at ang isa naman ay napilitang magkunwaring patay ilang taon na ang nakalilipas. Pareho silang may mga anino. Hey, may isang misteryosong tao na nagbigay sa akin ng impormasyon, na nagsasabing ang pumatay sa estudyante ko ay nasa Gonzales City, at binigyan ako ng isang malaking listahan ng mga dapat patayin. Habang sinasabi niya ito, isang lamig ang sumilay sa mukha ni Rogan Harsh, sinundan ko ang listahan at tinanggal ko silang lahat. Sa wakas, nakalaban ko ang Grandmaster na iyon at nagtamo ako ng malubhang pinsala. Kalaunan, tahimik akong nag-imbestiga, para lamang matuklasan na ang mga namatay ay pawang mga kaaway ni Mad Dragon. Pinaglaruan ako ng nakabalabal na figurang iyon. Sa pag-aakalang ginamit siya bilang isang puppet, kinuyam niya ang kanyang mga kamao, kung sakaling matagpuan ko ang taong iyon, tiyak na pupunitin ko siya ng libo-libong piraso. Kaya may ganoong bagay. Nagulat si Brizan Beaumont. May mga kaibigan talaga si Mad Dragon. Itinapon niya ang upos ng sigarilyo sa lupa, habang ang kanang kamay ay hinuhugot ang kutsilyong pangkarne mula sa kanyang baywang. Subukan natin. Tayong dalawa, magkasama. Ayos. Hinugot ni Rogan Harsh ang kanyang longsword mula sa likuran niya, pinagmamasdan ang figure sa mga kalye ng may malamig na mga mata. Saan mo nakuha ang impormasyon na nasugatan si Mad Dragon? Sekreto. Pagkatapos magsalita ni Brizan Beaumont, akmang hahakbang na sana siya paabant. Pero ang dalawa niyang binti ay nakatali sa pwesto. Sa kalye, dahan-daang itinaas ni Julius Reed ang kanyang kamay. Ang longsword sa kanyang palad ay umikot ng magulo. Parang sa Northwest Road. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1074, mahiwagang mensahe sa teksto na palunok ng malalim si Brizan Beaumont. Sa pilitan niyang pinigilan ang kanyang mga hakbang. Sa loob ng maraming dekada, pinangungunahan niya ang mundo ng martial arts, kayang hiwain ang hangin sa isang suntok lang, at pabagsakin ang mga grandmaster. Sa kabila ng pagkubkob mula sa makapangyarihang mga kaaway, mayroon pa rin siyang higit pa sa sapat na kasanayan upang pamahalaan. Pero ngayon, hindi niya makalimutan ang pagkabigla na naranasan niya sa landas hilagang kanluran, nang makaligtas siya sa isang malapit na engkwentro sa kamatayan. Kung hindi dahil sa pananggalang na anteng-anteng o sa napapanahong pagdating ni Devlin. Ang isang grandmaster na tulad niya ay maaaring tuluyang bumagsak sa damuhan, naghihintay na mamatay. Ang kanyang matinding tiwala sa sarili ay walang saysay sa harap ng tunay na kapangyarihan. Nagsimula pang magduda si Brizan Beaumont kung isa ba talaga siyang grandmaster. Sa landas patungong hilagang kanluran, ang kanyang pagkatalo ay masyadong mabilis. Isang ganap at lubos na kapahamakan. Wala siyang pagkakataong lumaban kahit kaunti. Ngayon, nang makita ang umiikot na Thunderpeak Nightsword na iyon, hindi na mamalayang hinawakan ni Brizan Beaumont ang kanyang dibdib. Sakit. Matinding sakit. Guro Beaumont, anong problema? Matalinong tao si Rogan Harsh, at napagtanto niyang may malubhang mali nang huminto si Brizan Beaumont sa kanyang ginagawa. Nang makita niya si Brizan Beaumont na nakahawak sa dibdib niya, hindi niya maiwasang mapapikit, tumatakbo ang isip niya. Para mag-alinlangan ang isang kilalang salamangkero, ang kalaban ay hindi dapat kasing simple ng inaakala niya. O baka naman, mali ang impormasyon. Ang kalaban, hindi man lang nasugatan.
Rogan Harsh, may importante akong kailangang pag-usapan kay Lola. Hintayin mo ako rito at bantayan mo ang taong ito. Matapos mag-atubili ng 1 minuto, ibinalik ni Brazen Beaumont ang kanyang kutsilyong pamatay sa kanyang baywang. Tumingin siya kay Rogan Harsh nang nakangiti, kung hindi ka na makapagpigil, huwag kang mag-atubiling sumubok. Pero kung ganoon, kailangang ipagpalat ng Thunder Peak Hall ko ang isang mahalagang kayamanan para sa Divine Dragon Tripod mula sa iyo. Pagkasabi niyan, tumalikod siya at agad na naglaho sa kalye. Ikaw, nag-alangan si Rogan Harsh. Bagamat dumating siyang nagngangalit na may layuning maghiganti, batid na ang kanyang kaaway ay si Mad Dragon at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi nababawasan. May bahid ng takot sa kanyang puso. Emph, ituring mo ang iyong sarili na maswerte, sa susunod ay tiyak na bibitayin kita at hahagupitin kita ng buong lakas. Putok, nakasukbit ang kanyang longsword, at ubiling pinagmamasdan ang anino ni Mad Dragon. Tumalikod siya at umalis. Nang makaalis na silang dalawa, sa wakas ay isinuot ni Julius Reed ang Thunder Peak Knight Sword. Malapit lang iyon. Karaniwan niyang nilalaro ang mahina para talunin ang malakas, ito ang unang pagkakataon na nilalaro niya ang malakas para takutin ang mahihina. At napakasarap sa pakiramdam. Tulad noong wala na siyang pambili ng pagkain at madalas siyang magmaneho papunta sa isang dealership ng kotse. Kahit kakaunti lang ang barya niya, nakakahanap pa rin siya ng nakakahong pagkain. At kumuha ng 1 tasa ng mainit na kape. Nagbukang liwayway na. Bago siya nag-imbestiga kung sino ang naglabas ng impormasyon tungkol sa kanyang pinsala, handa muna siyang bumisita sa ospital. Ayan, nagsisinungaling si Anna Harris. Ngunit bago umalis, naglakbay pabalik sa mansyon si Julius Reed. Sa silid sa 3 palapag kung saan dating nakatira si Anna Harris, binuksan niya ang drawer ng dressing table at kinuha ang isang maliit na kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan, may laman na ilang hibla ng buhok. Ito ang mga hibla na kinolekta ni Julius Reed mula kay Anna Harris pagkabalik mula sa kabisera. Sa malaking silid, ginugol niya ang kalahating oras sa paghahanap ng iilang hibla lamang na ito. Mabuti na lang at lumipat na si Anna Harris hindi pa katagalan, at wala nang nakatira sa silid simula noon. Para kumpirmahin kung si Anna Harris ba ang nasa ospital o hindi, ang paggamit ng buhok na ito para sa DNA testing ang pinakamaasahang paraan. Maaaring itago ang mukha, hindi kaya ng mga jinn. Basta't kumpirmado na ang mga buhok na ito at ang taong nakahiga sa ospital ay iisa. Diretso siyang ihahatid ni Julius Reed. Baylor Davenport man o hindi, may mga paraan para makilala noong panahong iyon. Hindi maraming tao ang may lakas ng loob na sumagot sa ilalim ng kanyang kontrol. Dahil kahit gaano pa katigas ang kanilang dila, hindi ito mas matigas pa sa kutsilyo. Lahat ng nangyari kagabi ay nagmula sa tawag na iyon. Ang tawag tungkol sa aksidente sa sasakyan ni Anna Harris at sa kanyang pagkaka-ospital. Masasabing nagsimula ang buong plano kay Anna Harris. At pagkatapos, nagdulot ito ng sunod-sunod na magkakasunod na reaksyon. Kasama ang mabilis na atake mula sa Ghost Valley at Night Ferry na nagpapanggap na si Kella Radcliffe. Kahit kaninang umaga, may mga tao mula sa Thunder Peak Hall na dumating para maglunsad ng palihim na pag-atake, lahat ay may kaugnayan sa planong ito. Ang lahat ay magkakaugnay. Paglabas niya ng mansyon, sumakay si Julius Reed sa isang sedan at nagmamadaling tumungo sa Gonzales City Central Hospital. Sa kalsada, nakipag-ugnayan siya kay Templeton Lena upang kumpirmahin na nasa ospital pa rin si Anna Harris at wala pang ibang kinontak na iba. Pagdating nila sa pasukan ng ospital, si Vanessa Pine, na nakasuot ng puting damit pang esports, ay nagmamadaling lumapit sa kanila. Baliw na Dragon. Bahagya siyang yumuko at itinuro ang 5 palapag ng ospital. Templeton, si Lena ay nagbabantay doon kasama ang kanyang mga tauhan, hindi ipinipikit ang kanyang mga mata buong gabi. Ang sigurado ay simula nang matapos ng mga doktor ang operasyon, hindi pa nagising si Anna Harris, at walang sino man ang nakipag-ugnayan sa kanya sa buong panahon. Malinaw ang mga papel na ginagampanan nilang dalawa. May isa na nagbabantay sa loob ng pasilyo sa 5 palapag, walang tigil na nakamasid sa bintana. Ang isa naman ay nagmamasid mula sa ibaba upang pagmasdan ang anumang kain na hinalang karamihan. Hanggang sa magbukang liwayway, hindi pa rin nakapikit ang kanilang mga mata. Napakabuti. Ipinarada ni Julius Reed ang kotse,
Binuksan ang pinto, at iginiya si Vanessa Pine patungo sa ikalimang palapag. Nang magbukang liwayway na, halos wala ng tao sa ospital. Bukod sa ilang mga silid na may mga ilaw na nakabukas, karamihan ay nilubog sa kadiliman. Tahimik din ang mga pasilyo. Pagsakay nila sa elevator papunta sa ikalimang palapag, agad nilang nakita ang mga disipulo ng Seven Clouds na nakaupo sa pasilyo. Ang ilan ay nakaidlip, ang iba naman ay dilat na dilat ang mga mata. Pabalik-balik na naglakad si Lena sa pasilyo sa Templeton habang nakakuyom ang mga kamay sa kanyang likuran. Baliw na dragon. Nang makita si Julius Reed, dali-dali siyang lumapit at malumanay na nagsalita, nasa loob ng silid ang tao. Sandali siyang nagkamalay pagkatapos ng operasyon. Omicron 0, Omicron. Tiningnan ko ito noong kalagitnaan ng gabi, totoo ang mga pinsala pero hindi nakamamatay, mababaw lang ang mga ito. Inimbestigahan mo ba ang sangkot na driver? Kumusta naman ang taxi driver, may natuklasan ka na ba? Nakatayo si Julius Reed sa pintuan, nakatingin sa taong nakahiga sa kama ng ospital mula sa salamin. Pero nakasara ang mga kurtina, at napakasama ng ilaw. Ang driver na sangkot ay nagmamaneho ng lasing, ngunit may malinis na background. Wala ring problema sa taxi driver, isang veterano ng ilang dekadang driver. Nagkataong wala lang siyang nadatnan nang makasalubong niya si Anna Harris, na nag-iisip na mag-take ng pamasahe pauwi. Sa kasamaang palad, sa interseksyon, isang truck ng tangke ang bumangga sa kanya. Namatay siya agad. Habang nagsasalita siya, may bahid ng kalungkutan ang tono ni Templeton Lena. Isang pamilyang nagwawasak ng ganoon na lang. Tingnan mo. Hindi ako naniniwalang malinis ito. Kung aksidente talaga yon, bahala na. Pero kung may nagplano nitong aksidente, dapat kong humingi ng hustisya para sa driver ng taxi. Itinuro ni Julius Reed ang dibdib ni Templeton Lena, ang gininto ang dragon na lumalamon sa simbolo ng araw na 7 ulap, huwag mo ngang pag-usapan ang pag-arte sa ngalan ng hustisya, ang gusto mo lang patayin ang mapanlinlang. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Sisimulan ko na to agad. Lumingon si Lena sa Templeton at pamitik ng kanyang mga daliri. Agad na tumayo ang 3 disipulo ng Seven Clouds Academy at sumunod sa kanya. Vanessa Pine. Kumuha si Julius Reed ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa, maghanap ka ng isang hibla ng buhok ni Anna Harris at magpadana test ka para malaman kung ang taong nakahiga sa kama ay siya rin ang may-ari ng buhok na ito. Sige. Kinuha ni Vanessa Pine ang maliit na kahon at direktang itinulak pabukas ang pinto ng ward. Pagkalipas ng 10 segundo, lumabas siya na may maliit na kumpol ng buhok at direktang nagtungo sa departamento ng ospital para sa DNA testing. Baylor Davenport, hindi ba't mas masarap mabuhay? Isinandal ni Julius Reed ang kanyang mga kamay sa bintana, nakatingin sa maliwanag na kalangitan. Napalubog siya sa pag-iisip, sino ang taong nag-inform sa kanya? Tila, lahat ng tao sa mundo ay kaaway niya. Ugong. Noon lang, muling tumunog ang telepono ni Julius Reed. Agad niyang binuksan ang screen. Nakalagay doon, isang mensahe. Mula sa parehong numero gaya ng nasa hating gabi. Zaid Radcliffe, si Devlin ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1075, Gulugad Devlin. Ang buong lungsod ng Gonzales. Siya ang taong pinaka-nakakaabala kay Julius Reed sa buong Huaxia. Ang lalaking ito ay parang multo, nasa lahat ng dako ngunit hindi matunten. Mula nang pumasok si Fabian Percival sa Gonzales City, nakaplano na si Devlin ng isang malaking estratehiya. Ang estratehiyang ito ay maaaring masubaybayan pa nga ilang taon na ang nakalilipas. Bumalik sa panahon kung kailan napilitan si Fabian Percival na umalis sa Gonzales City at maghanap ng kanlungan sa Thunder Peak Hall. Binaligtad ni Devlin, gamit ang sarili niyang kapangyarihan, ang Gonzales City. Kalaunan, si Fabian Percival ay dumanas ng isang kalunos-lunos na kamatayan, at ang pamilya Roosevelt ay umatras sa pagkatalo. Ngunit nanatiling ligtas si Devlin. Sa kabisera, ang mga pagtatangka sa buhay ni Julius Reed, ang maraming kaaway na kanyang nagawa. Karamihan sa kanila ay gawa-gawa ni Devlin. Kasama si Lily Jordan, maraming payon ang tahimik na inilagay ni Devlin. Ang mahiwagang mailap na utak na ito mula sa Thunder Peak Hall, kahit ilang beses nang natalo, ay palaging nakakabawi.
Sa loob lamang ng napakaikling panahon, nakapag-set up siya ng isang bagong laro. Kahit sino pa ang mamatay, palaging nakaligtas si Devlin. Kahit ngayon, wala pang nakakita kung ano ang hitsura ni Devlin. Para siyang isang alamat, isang anino na sumusunod sa anyo. Kahit hindi ipinapakita ang mukha, ramdam ni Julius Reed na nasa Gonzales City siya. Ang lalaking ito, na dating tagapagturo niya sa sentro ng Seven Clouds Academy, ay naging isang lalaki ng Thunder Peak Hall pagkatapos ng kanyang pagtataksil. Nang masuri ang iba't ibang dokumento mula sa Seven Clouds Academy, kabilang ang mga mula kina Vanessa Pine at Templeton Lena, wala ni isa ang nakakita kay Devlin. Minsan nang nagpadala si Julius Reed ng mga tao upang mag-imbestiga, ngunit hindi ito nagtagumpay. Palaging may bakas ang mga nasasakupan niya kung saan naroon si Devlin, pero hindi nila mismo nakita ang lalaki. Ngayon, may hayagang nagsabing si Zaid Radcliffe ay si Devlin. Hawak ni Julius Reed ang kanyang cellphone, malalim ang iniisip. Isang oras ang nakalipas, nagpadala ng mensahe ang numerong ito. Ito ay tumutukoy sa sukdulang mga sikreto ng Thunder Peak Hall. At ito ay na-verify na. At ngayon, isang pangalawang mensahe na mas kahanga-hanga pa. Sinasabi nitong si Zaid Radcliffe ay si Devlin. Si Zaid Radcliffe, ang lolo ni Kella Radcliffe, pinuno ng angkan ng pamilya Radcliffe. Kung totoo ito, malalim ang nakatagong panlilinlang. Maaari pa nga nitong ipaliwanag kung bakit orihinal na lumitaw si Julius Reed sa Gonzales City. Bahagi ba ng isang sabuatan ang pagpapakasal sa pamilyang Radcliffe? Walang dadang ang pagkakakilanlan ni Devlin ang pinakamataas na sikreto ng Thunder Peak Hall. At noong araw na hinanap nila si Otis Radcliffe, sa pamamagitan mismo ng isang mensaheng ipinadala mula sa cellphone ni Zaid Radcliffe na tukoy ang batang Panginoon ng North Sea. Maaari kayang isa palang double agent si Devlin. Nagtatrabaho para sa The North Sea at para sa Thunder Peak Hall. Kung totoo, kung gayon, talaga, isang Panginoon. Isang dalubhasa na kayang gampanan ang magkabilang panig. Pero sino nga ba talaga ang nagbunyag ng impormasyong ito sa kanya? Anong mga benepisyo ang kanilang natamo sa paggawa nito? Bakit mo ito ginagawa? Mabilis na sinagot ni Julius Reed ang mensahe. Ang isang lumang kamay na tulad nito ay talagang hindi magbibigay ng pagkakataong masubaybayan. Pwede rin namang diretso lang. Ilang minuto ang lumipas, nag-vibrate ulit ang phone niya. Magkaibigan tayo. Mga kaibigan. Hindi alam ni Julius Reed na may mga kaibigan siya sa Thunder Peak Hall. Si Brizan Beaumont lang ang tanging tao sa Thunder Peak Hall na katabi ni Devlin. Pero pagtataksilan kaya ng Thunder Peak Hall mage na ito si Devlin. Total, minsan na silang naglaban sa hilagang kanluran. Wala akong mga kaibigan. Sumagot ulit si Julius Reed. Sa mundong ito, walang libreng pananghalian. Tiyak na may motibo ang mga ganitong malalaking revelasyon. Kalahating minuto, sumagot ang kabilang panig. Ako ang matagal mo nang nawawalang kaibigan. Sa mga susunod na mangyayari, patuloy kitang tutulungan, una sa pamamagitan ng pag-aalis sa The North Sea, pagkatapos ay sa Thunder Peak Hall. Pumutok, dinurog ni Julius Reed ang telepono. Kaibigan. Puno ng kasinungalingan. Telepono. Iniabot niya ang kanyang kamay, at isang disipulo mula sa Seven Clouds Academy ang agad na nagbigay sa kanya ng isang bagong-bagong cellphone. Si Templeton Lena ang nag-utos nito. Mahilig durugan ni Mad Dragon ang mga cellphone, kaya inutusan niya silang magdala ng ilan. Pagkatapos tanggalin ang SIM card, ipinasok niya ito sa bagong telepono, at tumangala si Julius Reed. Sa pasilyo, mabilis na tumakbo palapit si Vanessa Pine. Kumusta ang nangyari? Ibinalik ni Julius Reed ang cellphone sa kanyang bulsa at malakas na nagtanong. Pareho lang. Tumanggaw si Vanessa Pine, ang kanyang mga kamay ay may bahid pa rin ng dugo. On, C0. Anong nangyari? Itinuro ni Julius Reed ang kamay niya. Nasaktan ka ba? Wala lang yan, kinamot ko lang yan habang binabasag ang pinto. Ngumisi si Vanessa Pine at isinilid ang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Kumusta naman si Mad Dragon? Dalhin mo siya palayo, sa Thunder Peak Hall. Sinipal ni Julius Reed ang pinto ng silid ng ospital, at mabilis na pumasok ang mga disipulo mula sa Seven Clouds Academy. Binuhat nila ang buong kama at mabilis na nilisan ang ospital. Parang mga tagapagdala ng kabaong. Kuwit. Nang makita ng mga gwardya sa pasukan ng Thunder Peak Hall si Julius Reed,
Agad silang naalerto. Kuya Davenport, kumusta? Ito ang nakatatandang kapatid ng kanilang kuya, dahil matagal na nilang kasama si Aaron Jackson, natural lang na nakilala nila si Julius Reed. Nasaan ang amo mo? Gisingin mo siya. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Naiintindihan ko. Inayos ng gwardya ang kanyang mga damit, inayos ang kanyang sombrero, at mabilis na pumasok sa loob. Samantala, mula sa isang itim na van sa pasukan, muling binuhat pababa si Anna Harris. Direkta sa opisina ni Aaron Jackson. Pagkatapos sabihin iyon, pinangunahan ni Julius Reed ang daan pasulong. Sa sandaling ito, tahimik ang Thunder Peak Hall. Alas 4 o alas 5 na ng umaga, nang labis na pagod ang lahat. Sa lobby, dalawa lang ang receptionist na naka-duty. Pagdating nila sa pinto ng opisina, si Aaron Jackson, habang tumatakbo at nagsusuot ng kanyang damit, ay nakasalubong niya si Julius Reed. Kuya, ang aga mo namang gumising, anong meron? Humihikab si Aaron Jackson, at itinulak pabukas ang pinto ng kanyang opisina. Malinaw na hindi pa siya ganap na gising. May kakaibang amoy na naamoy sa loob ng opisina. Ano ang amoy na iyan? Bahagyang napakunot ang noo ni Julius Reed. Ang salamangkero ni Abernathy, si Jensen Cook. Noong huling nahuli mo siya, dito ko siya kinulong. Binuksan ni Aaron Jackson ang ilaw, saktong-sakto para makita si Jensen Cook na nakatali sa sulok. Sino? Nang mapansin ni Jensen Cook na may pumapasok, nang hihina siya ay iminulat ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, si Jensen Cook, na malayo sa dati niyang lakas bilang mage, ay isa lamang mahina at masakitin na pasyente. Madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, mapatla ang kanyang mukha. Julius Reed, patayin mo ako. Nang makita si Julius Reed, mahinang umungal si Jensen Cook, bilis. Bigyan mo ako ng mabilis na pagtatapos, pakiusap. Mahinang sigaw niya, nakasando sa pader, nang hihina ng husto. Ito ay, inutusan ni Julius Reed ang kanyang mga tauhan na paupuin si Anna Harris sa isang upuan, pagkatapos ay bumalik kay Jensen Cook, na nakakuyom ang mga kamay sa kanyang likuran, Mr. Kumusta ka naman, customer? Hanggang ngayon, hindi ko pa siya nabibigyan ng kahit kaunting pagkain, kahit isang patak ng tubig. Lumapit si Aaron Jackson nang may malamig na pang-iinis, may paghamak sa boses, ang isang mayamang lalaki, na sanay na pinapakain ng mga babae, ay hindi pa nakatiis ng ganitong gutom. Nitong mga nakaraang araw, walang humpay ang pag-iyak ni Jensen Cook. Pero walang pakialam si Aaron Jackson, na may suot na headphone. Habang sumisigaw siya ng sumisigaw, nang walang tubig, natuyo ang kanyang lalamunan. Maya-maya, tumahimik na lang siya. Julius Reed, kung maglakas loob ka, patayin mo na lang ako. Sinubukan ni Jensen Cook na sumigaw, ngunit mahinang boses lamang ang kanyang nailabas. Paano kung ganito, magtrabaho ka para sa akin, at hindi kita papatayin? Kumusta na yan? Mahinang tanong ni Julius Reed, habang nakatingin sa muntik ng matalong si Jensen Cook. Hey, Julius Reed, ikaw at ako ay may mga hindi pagkakasundo na hindi mapagkakasunduan. Kahit mamatay ako sa uhaw o gutom, nakaupo rito at naghihintay na mamatay, hinding-hindi ako susuko sa iyo. Hindi mo maiintindihan ang dignidad ng isang mahirap na tao. Nagngalit si Jensen Cook, halos mailabas niya ang mga salita sa bibig niya. Napakabuti. Gusto ko ang mga taong may gulugad. Lumingon si Julius Reed, sinenyasan ang kanyang mga tauhan, kumain ka na ng almusal. Pareho kaming nagugutom ni Aaron Jackson, kumain na lang tayong lahat. Opo, kapatid na Davenport. Mabilis na lumabas ng opisina ang mga tauhan ni Aaron Jackson. Samantala, hindi sinasadyang nanikip ang lalamunan ni Jensen Cook nang marinig ang pagbanggit ng almusal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1076, Almusal, Markang Paywa. Almusal, ilang piso na halaga ng pagkain. Madaling mapuntahan. Simple lang ang karaniwang almusal ni Jensen Cook. 5 lason at isang bote ng Mr. Ang alak ni Jackson. May kasamang 2 mani sa gilid. Ang halaga ay 10,000 lamang. Pero ngayon, hindi na niya kayang kumain ng simpleng almusal na iyon. Ano pa ang silbi nito kung nakaupo ka sa bilyon-bilyong kayamanan? Ngayon lang noon,
Tunay na naunawaan ni Jensen Kook ang kahulugan ng, hindi mo ito madadala kapag ikaw ay ipinanganak o kapag ikaw ay namatay. Telang talaga ang pera. Ang bango. Maya-maya lang, may dumating na empleyado na may dalang almusal. Napaka-ordinaryo, gatas ng soya at pritong dough sticks, kasama ang pancake roll. Karaniwang gugustuhin ni Jensen Kook na itapon sa basurahan ang ganitong uri ng almusal. Pero ngayon, nagsimulang kumulo ang tiyan niya. Mahaba at malakas ang tunog. Nauuhaw at nagugutom. Halika, sabay na tayong kumain. Binuksan ni Julius Reed ang supot ng almusal at ibinahagi ang pritong dough sticks at gatas ng soya sa lahat. Isang serving na lang ang natira. Bakit pa bibili ng extra? Sino ba naman ang may gusto? Hawak ang natitirang serving, lumingon siya at nagtanong. Kapatid na Davenport, sawa na tayong lahat. Natural na alam ng mga empleyado ang ibig sabihin ni Julius Reed, kaya lahat sila ay kumaway bilang pagtanggi. Kung walang may gusto nito, itatapon ko na lang. Tumayo si Julius Reed, hawak ang almusal, handang umalis. Why? Teka, mahinang sigaw ni Jensen Kook. Anong meron? May kailangan ka ba? Nang marinig ang tawag, tumigil si Julius Reed sa paglalakad at lumingon para tingnan siya. Iyan. Nag-aararo ng mga bukid sa ilalim ng araw ng katanghaliang tapat, mga patak ng pawis na bumabagsak sa lupa. Patuloy na dinidilaan ni Jensen Kook ang kanyang mga labi, hindi inaalis ng kanyang mga mata ang tingin sa huling serving ng almusal. Nakakahiya ang pag-aaksaya ng pagkain, kaya, baka ibigay mo sa akin. Pulang-pula ang mukha niya habang nagsasalita. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Pero, gutom na gutom talaga siya. At si Aaron Jackson, sa tabi niya, ay patuloy na pinapalo ang kanyang mga labi. Habang pinakikinggan niya ito, tila mas lalo itong masarap. Ang lasa ng gatas ng soya ay sadyang napakatamis. Para kay Jensen Kook, ang pinakamasayang bagay ngayon ay ang makakain ng buo. Pero bakit ko naman ibibigay sa'yo? Yumuko si Julius Reed, iwinagayway ang pritong patpat ng masa sa ilalim ng kanyang ilong, bigyan mo ako ng dahilan. Ito. Yumuko si Jensen Kook, sinusubukang kumagat sa pritong dough stick. Pero hindi niya maabot, wala nang lakas ang katawan niya, at patuloy pa rin ang pagkulo ng tiyan niya. Ganito kahirap ang buhay noon. Aaron Jackson, naiisip kong bumili ng aso nitong mga nakaraang araw. Dapat ba akong bumili ng Alaska o Husky? Naupo si Julius Reed sa isang upuan, humarap kay Aaron Jackson. Bakit bigla mo na lang gustong mag-alaga ng aso? Kung kailangan mo, kumuha ka ng asong Chino sa probinsya. Napakamot ng ulo si Aaron Jackson, medyo hindi makasagot. Magandang araw, tapos ngayon bigla na lang pinag-uusapan ang pagkuha ng aso. Wow! Sa tahol ng aso, ginulat ni Jensen Kook si Aaron Jackson ng labis na muntik na niyang matapan ang gatas ng soya. Naku po, ikaw! Napatitig siya sa gulat, mabuting bata. Iniabot ni Julius Reed ang pritong masa sa bibig ni Jensen Kook, hindi ako makapagdesisyon kung ano ang ipapangalan sa aso ko. Maliit na dragon. Sumugod si Aaron Jackson mula sa gilid. Magandang pangalan. Tumango si Julius Reed, sabay pasa ng gatas ng soya, kumusta naman? Maliit na dragon. Aha. Kinain ni Jensen Kook ang pagkain, habang walang humpay na tumatango. Muntik na siyang mabulunan. Mabuti na lang at napapanahon si Julius Reed. Pagkalipas ng 3 minuto, naging komportable at kontento na si Jensen Kook. Kahit ang pinakamasarap na pagkain ay hindi magiging kasing kasiya siya. Dahil kinain mo na ang pagkain ko, kailangan mong magtrabaho para sa akin. Yumuko si Julius Reed at kinalas ang mga cade ng nakagapos kay Jensen Kook. Markang paywa. Ngayon, binibigyan kita ng pagkakataon, sabi niya. Kung ayaw mong sumuko, sige na at gumawa ka na ng hakbang. Pero kapag ginawa mo yun, isa sa amin ang mamamatay. Pagkasabi nito, inilabas niya ang nakatagong kahon ng mga armas mula sa baywang ni Aaron Jackson, inilagay ito sa sarili niyang ulo, at inilagay sa kamay ni Jensen Kook. Sa loob, may kupido. Ang kailangan mo lang gawin ay kalabitin ang gatilyo, at maaari mo na akong patayin at umalis. Ibinuka ni Julius Reed ang kanyang mga kamay at walang pakialam na sinabi, at tinitiyak ko sa iyo, hanggat namamatay ako, dapat nilang tiyakin ang iyong ligtas na pag-alis.
Pero kung hindi mo paputukin ang nakatagong kahon ng mga armas, masunurin kang magiging aso ko. Hawak mo ang kahon ng armas, ayaw mo akong patayin, pero umaasa ka pa rin na makakaganti ka. On zero, sa buhay na ito, natatakot ako na wala ka ng mas magandang pagkakataon kaysa rito. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay ngumiti siya, ano sa tingin mo? Makatarungan naman, di ba? Medyo nakakatakot ang kapaligiran. Nakaposas ang mga kamay ni Jensen Kook. Puno ng tunggalian ang mukha niya. Ang makapangyarihang Abernathy Poison King, isang amo na nababalot ng lason, ay magiging aso ng iba. Paano niya haharapin ang kahit sino pagkatapos noon? Pero kahit na napakalalim ng paggamit niya ng lason, hindi ba't hindi pa rin siya maaaring manalo. Nasa kamay niya ang nakatagong kahon ng mga armas. Pero hindi niya alam kung may sibat sa loob. Kung si Julius Reed ang sumusubok sa kanya, sa sandaling kalabitin niya ang gatilyo. Hindi ba't matatapos na ito? Tumutulo ang pawis mula sa mga sentido ni Jensen Kook. Patak-patak na tumutulo sa lupa. Mayroon kang 1 minuto. Tumingin si Julius Reed sa kanyang relo at walang pakialam na sinabi, buksan mo man o hindi itong nakatagong kahon ng mga armas, wala kang paraan palabas. Huff, huminga ng malalim si Jensen Kook, habang mahigpit na nakahawak sa nakatagong kahon ng mga armas. Nakapatong ang daliri niya sa gatilyo. Bahagyang diniinan, pagkatapos ay mabilis itong pinakawalan. Isang pagpipilian. Isang mahirap na pagpipilian. Pero hindi siya makapaniwala na may kupido pala sa loob. Ang makapangyarihang si Julius Reed, kung ganoon na lang siya papatayin, paano kaya iyon magiging posible? Magiging biro lang iyon. Lumipas ang oras, segundo por segundo. Sumuko na si Jensen Kook. Para maging aso, mag-click. Pagkalipas ng 1 minuto, inagaw ni Julius Reed ang nakatagong kahon ng mga armas, itinutok ito sa pagitan ng mga kamay ni Jensen Kook, at pinaandar ang mekanismo. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Nag-ingay ang kahon. Diretso lang na nabali ang pusas. Namamanhid ang mga kamay ni Jensen Kook dahil sa gulat, at siya ay nakatayo roon na gulat na gulat. Sa loob, talagang may kupido. Kung binuksan niya lang sana ang nakatagong kahon ng mga armas. Hindi ba't ibig sabihin noon, ay paghihiganti na niya sa kanyang malaking paghihiganti? Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo magawa. Tumawa si Julius Reed habang ibinabato pabalik ang nakatagong kahon ng mga armas, mula ngayon, ikaw na ang aso ko. Hindi. Nasalo ni Jensen Kook ang nakatagong kahon ng mga armas, nanginginig habang itinuturo ito kay Julius Reed, gusto kitang patayin. Hindi mo ako mapapatay. Hindi man lang siya pinansin ni Julius Reed, na ibigay na sa iyo ang pinakamagandang pagkakataon. At sigurado ako sa iyo, walang sibat sa nakatagong kahon ng mga armas na iyan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang noo ni Anna Harris gamit ang kanyang kamay, dinama ang hininga nito. Malubha ang kanyang mga pinsala, ngunit mababaw lamang ang lahat. Hindi seryoso. Mamatay ka. Mag-click. Walang laman ang silid. Mag-click. Mag-click. Pinindot pa ito ni Jensen Kook ng 2 beses. Lumuhad sa lupa ang buong lalaki. Sa usapin ng martial arts, hindi mo ako matatalo. Pagdating sa katalinuhan, hindi ka pa rin sapat. Ngumiti si Julius Reed habang nakatingin kay Jensen Kook. Pagdating sa pagkalason, napansin mo ba yung nakamamatay na lason na hinalo sa donut kanina? Ito, natulala na si Jensen Kook. Kaya, maging aso ko ka na lang. Tandaan mo, kung hindi mo ako susundin, mayroon akong 1,000 paraan para hilingin sa iyo na mamatay ka na lang. Ikinumpas ni Julius Reed ang kanyang kamay, ibaba mo siya. Oo, binuhat ng ilang empleyado si Jensen Kook at mabilis na umalis. Boss, bakit mo pa pinapanatiling buhay ang ganitong klaseng tao? Tapusin mo na lang siya. Ano ang punto? Habang pinapanood niya si Jensen Kook na kinakaladkad palayo, ipinahayag ni Aaron Jackson ang kanyang pagkalito, wala siyang halaga. Dahil matagal na siyang nasa tabi ni Julius Reed, syempre naintindihan ni Aaron Jackson ang kanyang amo. Sa mga walang kabuluhang bagay, hindi nag-aksaya ng oras ang kanyang amo. Kailangan ko siya para matulungan akong makahanap ng iba. Nasa bulsa ni Julius Reed ang mga kamay niya, nakatingin sa walang malay na si Anna Harris, ang taong iyon ay nagngangalang Horton Moore. Baka hindi ka maniwala kapag sinabi ko sa'yo.
Kinuha niya ang telepono sa kanang kamay at ipinakita ang impormasyong nakalagay dito kay Aaron Jackson. Ang aksidente sa sasakyan ni Anna Harris ay pinaplano ni Horton Moore. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1077, Interogasyon, Horton Moore. Nang marinig ang pangalang ito, sandaling tumigil si Aaron Jackson, saka nagtanong, ang pinakamayamang tao sa Abernathy, ang taong yumaman sa pagbebenta ng power pills, si Horton Moore. Si Horton Moore ay isang sikat na negosyante, ang kanyang mga produktong pangkalusugan ay napakapopular at ilang beses nang itinampok sa telebisyon at mga pahayagan. Kahit sa Gonzales City, narinig na ni Aaron Jackson ang tungkol sa negosyanteng ito. Tama, ibinulsa ni Julius Reed ang kanyang cellphone at sinuri si Anna Harris sa harap niya. Kausapin muna natin siya, pagkatapos ay pumunta tayo sa pamilya Radcliffe. Maaaring hindi ka maniwala rito, pero may nagsabi sa akin na si Zaid Radcliffe ay si Devlin. Zaid Radcliffe. Kumurap si Aaron Jackson dahil sa hindi makapaniwala, totoo ba yan? Kung si Devlin ang matandang iyon, malalim ang pagkakatago niya. Halos 4 na taon na silang nakatago sa kanilang mga ilong nang hindi natutuklasan. Nakakapangilabot na isipin. Bagamat hindi tayo sigurado kung si Zaid Radcliffe nga ba si Devlin, isang bagay ang tiyak. Dumampot si Julius Reed ng isang palanggana at binuksan ang gripo sa opisina ni Aaron Jackson, talagang may koneksyon si Zaid Radcliffe sa the North Sea. Noong araw na pinatay ang batang Panginoon, si Zaid Radcliffe ang nagpadala ng mensahe. Sabi niya at saka may dalang palangganang may tubig, lumapit siya kay Anna Harris. Tubig. Buong bangis niyang itinapon ang tubig. Biglang nagising si Anna Harris, na kanina'y walang malay, dahil sa malamig na tubig sa gripo. Iminulat ni Anna Harris ang kanyang mga mata, natataranta habang nakatingin sa taong nasa harap niya. Kasabay nito, mabilis na kumabog ang kanyang dibdib, huminga ng malalim at hirap. Julius Reed. Ako. Paano ako napunta rito? Pagkatapos ng maikling pagkatulala, nagtanong siya sa takot, ano? Ano ang ginagawa mo? Habang sinusubukan niyang gumalaw, lahat ng sugat sa katawan ni Anna Harris ay parang napupunit. Sumandal siya sa upuan sa sobrang sakit at tumigil sa pagpupumiglas. Baylor Davenport, gusto kitang makausap. Hinayla ni Julius Reed ang isang upuan at dahan-daang umupo. Habang nakatingin sa lubos na nalilito at labis na nasasaktang si Anna Harris sa harap niya, bahagyang yumuko siya. Ngayon, tanong ko, sumagot ka. Julius Reed, may sakit ka ba? Kumunat ang noo ni Anna Harris, habang mariing nakakuyom ang kanyang mga ngipin. Sakit. Parang nagkahiwa-hiwalay ang buong kalansay niya. Tila mamamatay siya kung gagalaw siyang muli. Saan? Ako ba? Nang makabawi sa kanyang kahinahunan, nagsimulang mag-alala si Anna Harris. Tila sumakay siya ng taxi noong gabi at biglang may bumangga sa kanya. Nang magising siya, ngayon na iyon. Tila balot din ng benda ang katawan niya. Naaksidente ka sa sasakyan, kalalabas lang natin galing ospital. Sumandal si Julius Reed sa upuan, nakakross ang mga binti. Ngayon, sagutin mo ang ilang tanong para sa akin. Kung hindi ka tapat, kahon ng kutsilyong panghagis. Lumingon siya kay Aaron Jackson. Agad na naglabas si Aaron Jackson ng isang kahon ng kutsilyong panghagis at sa harap ni Anna Harris, isinaksak ang mga pana. Pagkatapos, hinayla niya ang safety pin at iniabot ito kay Julius Reed. 5 pana, sapat na ba yan? Kung hindi, magre-reload kami. Itinaas ni Julius Reed ang kahon ng panghagis na kutsilyo, itinutok ito sa ulo ni Anna Harris. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaba ang kahon patungo sa kanyang tuhod. Simula ngayon, sagutin mo ng seryoso ang bawat tanong ko. Para sa bawat kasinungalingan, isang sibat. Si Anna Harris ang susi sa buong plano kagabi. Kung wala ang aksidente sa sasakyan, lahat ng bahagi ng plano ay mabibigo sana. Bilang unang domino na itinulak, kinailangang kumpirmahin ni Julius Reed ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ba o hindi si Baylor Davenport? Ang mga salitang iniwan ni Lillian Thompson sa panulat para sa pagre-record ay halos katulad ng hula ni Julius Reed. Posibleng may 2 Anna Harris sa mundo. Isang totoo, isang peke. Parehong palaging nagpapalitan, naroon sa tabi ni Kella Radcliffe. Ang natitiyak niya ay tiyak na nanatili si Baylor Davenport sa tabi ni Kella Radcliffe.
Pero ang taong ito ba sa harap niya ang tunay na lalaki? Julius Reed, nababaliw ka na ba? Hihi. Masakit na nilalanghap ni Anna Harris ang malamig na hangin, ang buong katawan niya ay puno ng pagod. Pagkatapos ng aksidente sa sasakyan, ang kanyang mga buto at kalamnan ay nasa kalagayan ng pananakit. At ngayon, nagising siya dahil sa isang balde ng malamig na tubig, nang hihina sa sukdulan. And on Omicron, si Omicron. Nasaan si Kella Radcliffe? Kailangan kong hanapin si Kella Radcliffe. Ang walang magawang si Anna Harris ay nagsimulang ipihit ang kanyang ulo. Ngunit napagtanto niya na hindi ito tahanan ni Kella Radcliffe kundi isang kakaibang opisina. Nasa harap niya si Aaron Jackson. Aaron Jackson, ano ba ang nangyayari? Nababaliw na ba si Julius Reed? Sumigaw si Anna Harris sa nagmamakaawang tono, ano ba itong nangyari sa inyong lahat? Pero nanatiling tahimik si Aaron Jackson. Hindi siya nagsalita. Ngayon, ang unang tanong. Nakatitig si Julius Reed sa mga mata ni Anna Harris at walang pakialam na sinabi, naaalala mo ba noong una tayong nagkita sa Five River Province? Ikaw. Napabuntong hininga si Anna Harris, puno ng takot ang kanyang mga mata. Nanginig ang katawan niya nang hindi mapigilan. Sagutin mo ako, wala ka nang masyadong pagkakataon. Ipinaalala sa kanya ni Julius Reed, tandaan ang mga sinabi ko, sa bawat tanong, isang pana. Naaalala ko, nanginginig ang boses ni Anna Harris habang nagsasalita, noong mga panahong iyon, pinalitan mo si Kella Radcliffe para sunduin ako sa airport, at nilabanan mo pa ang isang tagahanga ko. Napakahusay. Inilayo ni Julius Reed ang takip ng dart box, itinutok ito pataas. Whoosh! Oy, sus Mariosep, tumunog ang dart box. Nanginig ang katawan ni Anna Harris, mariing nakapikit ang kanyang mga mata. Ayos lang, basta hindi ka nagsinungaling, hindi ka tatamaan ng pana. Nako, hinay pa ni Julius Reed ng marahan ang bunganga ng dart box at muling itinutok ito kay Anna Harris. Pangalawang tanong, noong nasa ibang bansa ka, lagi mo ba kausap si Kella Radcliffe? Nakabalik ka na ba sa bansa noong panahong iyon? Noong bumagsak ang North Sea, nagkataong nasa ibang bansa si Baylor Davenport. At si Anna Harris ay nasa ibang bansa rin, na bagay sa kanya. Gayunpaman, naunang umalis si Baylor Davenport kaysa kay Anna Harris. Nang panahong iyon, nasa probinsya pa si Anna Harris. At kaklase pa rin niya si Kella Radcliffe. Oo. Patuloy na tumango si Anna Harris habang nakapikit, nagkausap kami sa telepono at video call, at bago ako bumalik sa bansa, nakipag-ayos na ako kay Kella Radcliffe na sunduin ako sa airport. Habang nagsasalita, takot na takot siya. Ang takot na ito ay isang tunay at likas na pagpapakita, hindi isang pag-arte. Julius Reed, kahit hindi ko alam kung ano ang nangyari, kami ni Kella Radcliffe ay tunay na matalik na magkaibigan, wala nang hihigit pa roon. Pagkatapos ng maikling pagkataranta, nakabawi si Anna Harris sa kanyang kahinahunan. Napakahusay. Ngayon, itatanong ko sa iyo ang pinakamahalagang tanong. Noong araw na bumalik si Kella Radcliffe mula sa kabisera, kasama mo ba siya? Inilagay ni Julius Reed ang bunganga ng dart box sa tuhod ni Anna Harris at malamig na nagtanong, kung magsisinungaling ka, siguradong makakapagpaalam ka na sa binti mong ito. Palagi akong nasa Gonzales City, hindi ako kailanman nakapunta sa kabisera. Nanlaki ang mga mata ni Anna Harris, medyo nagulat, napagkakamalan mo ba akong ibang tao? Kung gayon, nasaan ka bago pumunta si Kella Radcliffe sa kabisera? O kaya, ganito ang tanong ko sa'yo, noong nawasak ang hot pot restaurant ng kapatid mo at sumaklolo kami ni Aaron Jackson, nasaan ka ba? Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata, at nagsalita ng sunod-sunod na mga tanong. Wala akong kapatid na lalaki. Umiling si Anna Harris na parang tambol, saan nanggaling ang kapatid na ito? Siguro may nagawa kang mali. May bahid ng takot ang mga mata niya, pero parang hindi naman siya nagsisinungaling. Nang mawasak ang hotpot restaurant ng kapatid mo, kami ni Brother Davenport ang nagdala ng mga tao para iligtas ang sitwasyon. Sinasabi mo bang hindi nangyari iyon? Biglang tumayo si Aaron Jackson at itinuro si Anna Harris, magsabi ka ng totoo. Wala talaga ako niyan. Takot na takot si Anna Harris. Whoosh! Oy, sus Mariosep! Tumunog ang dart box. Pinaandar ni Julius Reed ang mekanismo.
At si Anna Harris, sa sakit, ay napahawak sa kanyang tuhod, nakanganga ang kanyang bibig, ngunit walang marinig na kahit anong tunog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1078, ang katotohanan, pigilan mo siya. Itinaas ni Julius Reed ang takip ng nakatagong kahon ng armas, idiniin ito sa ulo ni Anna Harris, mukhang nauubos na ang pasensya ko. Pagkatapos niyang magsalita, diretso na lumapit si Aaron Jackson at hinawakan ang mga braso ni Anna Harris, iniupo ito ng mahigpit sa upuan. Sakit, nawalan na ng malay ang mga tuhod ni Anna Harris. O sa halip, manhid ang buong binti niya. Para bang nalagari ito. Walang tigil ang pag-agos ng mga luha mula sa mga mata ni Anna Harris. Sakit at kahihiyan, kasama ang takot. Hindi pa niya naranasan ang ganitong sitwasyon sa buong buhay niya. Ikaw ba talaga si Baylor Davenport o hindi? Bahagyang hinawakan ng daliri ni Julius Reed ang gatilyo, ang kanyang mga mata ay may malamig na kislap, ito na ang iyong huling pagkakataon. Sergey Harris. Si Sergey Harris ay napatunayang may problema. Pero ngayon, ang Anna Harris na nasa harap niya ay nagsasabing hindi niya kilala si Sergey. Alinman sa nagsisinungaling siya, o ang Anna Harris noon ay si Baylor Davenport, at walang kinalaman sa taong nauna sa kanya. Pero kung ang dalawang Anna Harris ay walang kahit anong koneksyon, paano nila nagawang maayos na magpanggap ng hindi nabubunyag? Hindi ko talaga kilala kung sino si Baylor Davenport, pakiusap, huwag mo akong patayin. Sigaw ni Anna Harris sa takot, ang kanyang katawan ay pumulupot na parang bola. Hindi siya si Baylor Davenport. Itinabi ni Julius Reed ang nakatagong kahon ng armas at tinapik ang tuhod ni Anna Harris, peke yan. Pinilit ko lang ng malakas. Magiging maayos din ito sa loob ng kalahating oras. Pagkatapos magsalita, tumayo siya at hinawakan ang ulo ni Anna Harris. Julius Reed. Takot na takot si Anna Harris. Tumigil ka na sa pag-iyak, may itatanong ako sayo. Lumapit si Julius Reed at mamulong, mayroon ka pa bang ibang mabubuting kaibigan, bukod kay Kella Radcliffe? Dax Abernathy. Nag-isip sandali si Anna Harris, at malumanay na nagsalita. Huminga siya ng malalim, pilit na iniiwasan ang mga titig ni Julius Reed. Pero napansin niyang hindi talaga siya makagalaw. Gaano kayo kalapit? Bahagyang kumunot ang noo ni Julius Reed, at marahang inalaw siya, huwag kang matakot. Napakahalaga nito sa akin at usapin din ito ng buhay at kamatayan para sa iyo. Alam mo kung gaano ko kamahal si Kella Radcliffe. Paprotektahan ko rin ang mga kaibigan niya. Malapit na. Dahan-daang hinawakan ni Anna Harris ang kanyang tuhod, at nang mapagtantong walang dugo, sa wakas ay huminga siya ng malalim. Si Dax Abernathy ang matalik kong kaibigan noong high school, tulad namin ni Kella. Pero nang bumalik siya mula sa ibang bansa, naging mapag-isa siya, walang mga kaibigan, at hindi nakikisalamuha sa iba. Kaya, sinabi ko sa kanya ang lahat ng ginagawa ko araw-araw at kung sino ang mga nakakausap ko, para sa ganoong paraan, maibabahagi niya ang kaligayahan. Tumigil si Anna Harris saka nagpatuloy, kalaunan, noong pumunta ako sa ibang bansa, sumama rin siya sa akin. Nakatira kami sa iisang dormitoryo, pero ayaw niyang pumasok sa mga klase. At lagi siyang nakikinig tuwing nakikipag-usap ako kay Kella Radcliffe. Kailan mo siya huling kinontak? Nakaramdam si Julius Reed ng paglubog sa kanyang puso. Gaya ng hinala niya, walang dad ang may access si Dax Abernathy sa lahat ng impormasyon tungkol kay Anna Harris. Kasama ang mga kamag-anak, kaibigan, at maging ang kanyang ugali at mga katangian. At kahit ang maliliit na sikreto sa pagitan nina Anna Harris at Kella Radcliffe, alam niya lahat. Kayang-kaya ng ganoong tao na palitan ng tuluyan ang tunay na Anna Harris sa pamamagitan lang ng pagpapalit ng mukha niya. Higit sa lahat, bumalik na si Dax Abernathy galing ibang bansa. At ang timeline na iyon ay eksaktong pagkatapos maglaho ang North Sea. Kagabi, tinawagan ako ni Dax Abernathy para kumain sa labas. Lumabas ako at nagkataong nakasakay ng taxi, pero sa puntong ito, nanginginig sa takot si Anna Harris. Isang truck lang ang naalala niya, at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. May telepono ka ba? Tawagan mo na ngayon. Kumaway si Julius Reed, at agad na naglakad si Aaron Jackson papunta sa mesa at kinuha ang telepono. Hanapin mo ang numero ng telepono para sa akin. Oo, ngayon din.
Pagkatapos magsalita, tumanggo siya kay Julius Reed. Tawagan mo na, ngayon na. Kinuha ni Julius Reed ang telepono ni Anna Harris at iniabot ito. Ito ang inilabas niya sa ward ng ospital. May dugo pa rin ang telepono, buti na lang at hindi ito nasira. Sige, kahit hindi lubos na naintindihan ni Anna Harris ang nangyayari, ang magagawa na lang niya ngayon ay sumunod. Kumusta? Ang numerong tinawagan mo ay hindi gumagana. Kinansela na. Naikuyom ni Julius Reed ang kanyang mga kamao, pabalik-balik na naglalakad sa silid ng hindi mapakali. Nasaan ka noong ika-17? Ang ika-17 ay eksaktong araw na pumunta si Anna Harris sa kabisera para sunduin si Kela Radcliffe. Sa ika-17, noong ika-17, na-hospital ang kapatid ni Dax Abernathy, at dahil wala siya, humingi siya ng tulong sa akin. Nahirapang makaalala si Anna Harris, pagkatapos ay tumanggo bilang pagsang-ayon, sige, may sakit ang kapatid niya, ako naman ay nasa ospital. Ang litrato. Hinawakan ni Julius Reed ang buhok niya gamit ang dalawang kamay at sumigaw kay Aaron Jackson, larawan ni Sergey Harris. Oo, mabilis na binuksan ni Aaron Jackson ang drawer, at balis ang hinalungkat ito. Mula nang matuklasan niyang may kakaibang nangyari kay Anna Harris, sinimulan na ni Aaron Jackson na imbestigahan si Sergey Harris, kasama na ang kinaroroonan ng magkapatid. N0, S Omicron. Nandito na po, boss. Kasabay ng isang suntok. Matapos tanggalin ang mga litrato mula sa file bag, tumakbo palapit si Aaron Jackson at inilagay ang mga ito sa harap ni Anna Harris. Siya ba ito? Oo. Paano ninyo nakuha ang litrato niya? Bahagyang napakunot ang noo ni Anna Harris, sa kanya napagtantong may mali, anong nangyari kina Dax Abernathy at Kyler Reed. Si Kyler Reed. Hindi ba Sergey Harris ang pangalan niya? Kinuha ni Julius Reed ang litrato, sabay turo sa lalaking nasa loob nito, sigurado ka ba, hindi ka nagkakamali. Sergey Harris. Malakas na hinampas ni Anna Harris ang kanyang ulo, at huminga ng malalim, naaalala ko na ngayon, ang pangalan niya ay Kyler Reed, kapatid ni Dax Abernathy. Sobrang close kami ni Dax Abernathy, at minsan ay nagbiro sa akin si Kyler Reed, sinasabing bakit hindi mo ako ituring na sinumpa ang kapatid niya, at pagkatapos ay ginamit niya ang pangalang Sergey Harris. Sabi niya, para raw kaming tunay na magkakapatid dahil doon. May nasabi ba sa iyo si Kela Radcliffe tungkol kay Sergey Harris? Muling pinilit siya ni Julius Reed. Kyler Reed. Sergey Harris. Ang parehong tao. Oo, tiyak na nabanggit ni Kela Radcliffe ang kapatid kong si Sergey Harris, pero siya ang sinumpaan kong kapatid, at sa palagay ko ay wala namang masama doon. Isa pa, ng pribado, sabay-sabay kaming kumain, at hiniling sa akin ni Kyler Reed na tawagin ko siyang Sergey Harris tuwing nandyan si Kela Radcliffe. Hindi hanggang si Anna Harris, ngayon niya napagtanto na may mali kay Sergey Harris. Pero kanina noong tinanong ka namin tungkol sa nasira na hotpot restaurant ng kapatid mo, sabi mo wala kang kapatid. Galit na itinuro ni Aaron Jackson si Anna Harris, hindi ka nagsasabi ng totoo. Boss, ibigay mo siya sa akin, pahihirapan ko siya hanggang sa magsalita siya. Hindi lang ako nakariyak agad, iyon lang. Sigaw ni Anna Harris, nagsimula ka sa nakatagong kahon ng armas pagpasok mo pa lang, na aksidente ako sa sasakyan, blanko ang isip ko, hindi talaga ako nagsinungaling. Pagkasabi niya noon, napaiyak siya. Hindi na kailangan. Pinigilan ni Julius Reed si Aaron Jackson, hindi siya nagsinungaling. Boss, ano ngayon? Hinawakan ni Aaron Jackson ang ilong niya, namumula sa galit ang mukha. Malinaw na ang sitwasyon ngayon. Si Dax Abernathy ay palaging nasa tabi ni Anna Harris, kaya alam na alam niya kung ano ang nangyari sa pagitan ni Anna Harris at Kela Radcliffe. Tuwing gusto niyang kontaken si Kela Radcliffe, inaayos niya lang ang pakikipagkita kay Anna Harris ng maaga para masigurong hindi sabay nalilito ang dalawang iyon. Kaya, nang lumitaw si Sergey Harris, ang peking Anna Harris na iyon ay si Dax Abernathy pala. Isinuksok ni Julius Reed ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa, habang natatawa sa sarili, ang bait niya talaga, kahit ako hindi ko napansin. Tiyakin ang kaligtasan ni Anna Harris at siguraduhing hindi siya aalis sa lugar na ito kahit sandali. Gayun din, bantayan ang, baliwala, bihasa sa pagbabalat kayo ang ating kalaban, baka nagiba na ang mukha niya.
Hindi nagkamali si Lillian Thompson sa hula, malamang si Dax Abernathy ay si Baylor Davenport. Kaya ngayon, ano ang gagawin natin? Pakiramdam ni Aaron Jackson ay hindi kaya ng kanyang utak ang gawain. Mahusay siya sa pakikipaglaban, ngunit ang kalaban na ito ay masyadong tuso. Laro ito para sa mga hari, at isa lang siyang manlalarong nasa bronze level na sumasali. Kontrolin mo lang si Anna Harris, at saka na lang matitirang pekeng Anna Harris yan sa mundo. Kahit papaano, hindi nito malilito ang ating paningin. Inayos ni Julius Reed ang kanyang Amerikana at humikab. Ang pagkawala ng sigla ay tunay na nakakapinsala. Sa totoo lang ay hinaantok na siya. Pumunta ka sa pamilya Radcliffe, tingnan mo kung sinungaling si Devlin sa taong nagsabi sa akin na si Zayd Radcliffe o hindi. Pagkatapos magsalita, lumabas si Julius Reed ng establishmento. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1079. Ako si Devlin. Oo, ang kapatid kong si Yaren Radcliffe ay malamang na si Devlin ng Thunder Peak Hall. Elder Victor, makakaasa kayo, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ako mismo ang papatay sa kanya. Mansyon ng pamilyang Radcliffe, nakabalot sa puting tela. Gayun din, mga espiritual na bandila. Sa pasukan, isang pagan ang nakaayos. Sa loob ng apoy, hindi pa rin tuluyang nasusunog ang just paper. Naupo si Zayd Radcliffe sa harap ng spirit tablet ni Otis Radcliffe, nakatingin sa itim at puting litrato sa mesa, habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Ang pinakamamahal niyang apo, o sa halip, ang taong pinakamalapit sa kanya. Sinakal ng sarili niyang kapatid. Hindi siya makapaniwala na talagang hindi makakatakas si Otis sa kamatayan. Kung ang mga tao mula sa North Sea ay dumating upang tumulong, o kung si Otis ay tumakas. Sa ganito kalawak na mundo, wala na ba talaga siyang lugar? Gusto niyang maghiganti, paghihiganti sa sarili niyang kapatid. Paghihiganti sa taong gumamit sa pamilya Radcliffe mula pa sa simula. Dahil kinuha nila ang mga mahal niya sa buhay, mas mabuti pang mamatay silang magkasama. Maaari mo bang kumpirmahin na si Yaren Radcliffe ay si Devlin? Ayon sa aming investigasyon, mailap si Devlin, walang nakakakita sa kanyang mukha. Bukod dito, ang taong ito ang utak ng Thunder Peak Hall, hindi matunten. Bakit ka nakakasiguro na siya nga si Devlin? Isang boses ng babae ang narinig mula sa kabilang linya ng telepono. Mga Elder Victor, magtiwala po kayo sa aking paghatol. Nang lumitaw si Julius Reed sa Gonzales City, ito ay ganap na pinangunahan ni Yaren Radcliffe. Nawala ang kapatid ko ng maraming taon, ngunit bigla siyang muling lumitaw 4 na taon na ang nakalilipas. Pinakunwari niya akong may sakit, pagkatapos ay sinamantala niya ang pagkakataong ipagamot ako ni Julius Reed, para isaayos ang kasal ni Kella Radcliffe sa kanya. Tuwang-tuwa na sigaw ni Zayd Radcliffe, walang pagkakamali. At may sinimulan siya sa matabang babaeng iyon, maraming tao sa aming Radcliffe family, ay mga test tube babies na ipinaglihi niya at ng matabang babaeng iyon. Si Otis lang ang tunay kong anak. Para protektahan si Otis, pumayag ako kay Yaren Radcliffe, kaya hinayaan ko siyang manggulo sa pamilya Radcliffe. At ang tunay na ina ni Otis, pinatay niya itong buhay. Namula ang mga mata niya at nagngalit ang mga ngipin niya. Nakakuyom ang kaliwang kamay niya. Kinamumuhian niya. Kaya mukhang si Devlin nga talaga si Yaren Radcliffe. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, nagpatuloy ang boses ni Elder Victor mula sa telepono, magaling, Zayd Radcliffe, malaki ang naitulong mo sa North Sea. Pagkalipas ng kalahating oras, may hihintong sasakyan sa harap ng bahay mo. Sa oras na iyon, kailangan mo lang pumasok, at personal kitang tatanggapin. Salamat, Elder Victor, nasa sabik na sabi ni Zayd Radcliffe. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumayo siya, nanginginig habang hinawakan ang itim at puting litrato ni Otis. Anak ko, sa isang iglap, bumaha ang mga alaala sa kanyang isipan. Tinurukan mo ako ng gamot, halos mapatay mo na ako, pero hindi ka naman sinisi ni tatay. Pero bakit mo kinailangang pukawin si Yaren Radcliffe? Isa siyang halimaw. Isang halimaw na walang pagkatao. Pero makakaasa ka, tiyak na ipaghihiganti kita. Mahigpit na hinawakan ni Zayd Radcliffe ang tableta ng espiritu, habang walang tigil sa pag-agos ang mga luha. Ding! Maya-maya lang, biglang tumunog ang telepono.
Tiningnan ni Zaid Radcliffe ang hindi pamilyar na numero sa screen, nag-alangan, ngunit pinili pa ring sagutin. Kumusta? Ako ang prinsesa ng North Sea, Baylor Davenport. Prinsesa. Nagulat si Zaid Radcliffe sa loob-loob niya, at agad na nagsalita, Prinsesa, ano ang maitutulong ko sa iyo? Plano mo bang patayin ang kapatid mo, si Yaren Radcliffe? Isang boses ang nagtanong sa telepono. Oo, galit na galit ako sa kanya. Nagsalita si Zaid Radcliffe ng nakanganga. Ang kanyang mga salita ay puno ng walang katapusang puot. Kung gayon, may sasabihin ako sa iyo. Kung tatandaan mo ito ng salita por salita at sasabihin kay Julius Reed kapag nahanap ka niya, tinitiyak ko sa iyo, mahuhulog ang ulo ni Yaren Radcliffe ngayong gabi. Prinsesa, magsalita ka naman. Nasa sabik na sabi ni Zaid Radcliffe, halos hindi niya mahawakan ang telepono. Ngunit matapos marinig ang sinabi, nagpahayag siya ng ilang pagdududa, magagawa ba ito? Nakakagulat, ang mga sinabi ay puro sikreto. Hanggat naririnig ito ni Julius Reed, tutulungan kitang patayin si Yaren Radcliffe. Mahinahong nagsalita ang boses sa telepono, si Devlin ay isang mortal na kaaway ng North Sea, at mas hinihiling namin ang kanyang kamatayan kaysa sa iyo. Iyon lang ang masasabi ko. Kung maghihiganti ka, gawin mo lang ang sinabi ko. Pagkatapos sabihin iyon ay ibinaba na ang telepono. Ang natira na lang ay si Zaid Radcliffe, nakaluhod sa lupa, at malalim ang iniisip. Sa labas ng mansyon ng pamilya Radcliffe, isang lalaking nakaitim ang nakaupo sa lupa, may hawak na sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Kapatid ko, hindi naman sa gusto kitang patayin. Ang pagtataksil mo ang pumipilit sa akin na kumawala. Pero mabuti na rin, bago ka mamatay, may magagawa ka pa para sa akin. Pinatay ni Devlin ang voice changer sa kanyang telepono at tinanggal din ang eavesdropping device sa kanyang tainga. Ang pangalawang tawag na ginawa niya ay ang pagpapanggap niya bilang prinsesa ng The North Sea, at pagtawag kay Zaid Radcliffe. Bilang magkakapatid, ayaw ko talagang gawin ito. Pero isiniwalat mo ang mga pangyayari sa akin sa North Sea, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Iniisip mo talaga na sa pagtakbo papuntang North Sea ay malalagpasan mo ako. Tanga, huminga siya ng malalim mula sa sigarilyong hawak niya, saka hinitit ang upos nito. Kasabay nito, sumulyap siya sa kanyang relo. Sana hindi mo ako biguan. Tamad na tumayo si Devlin at nagunat. Pagsikat ng araw, nasira ang paggana ng aparatong pangintindi na inilagay niya sa Radcliffe Estate. Isang disipulo ng Thunder Peak Hall, na responsable sa pagsubaybay sa pamilya Radcliffe, ang narinig si Zaid Radcliffe na bumubulong sa kanyang sarili. Sa harap ng diwa ni Otis Radcliffe, ipinahayag ni Zaid Radcliffe ang kanyang intensyon na ibunyag ang pagkakakilanlan ni Yaren Radcliffe at ipaalam sa North Sea. Ikinagalit ni Lola Zaihua ang impormasyong ito. Dahil dito, agad niyang ipinatawag si Devlin upang pag-usapan kung paano ito haharapin. Matapos ang isang hindi pagkakaunawaan, nagpasya si Devlin na patayin ang kanyang mga kamag-anak para sa ikabubuti ng lahat. At gamitin si Zaid Radcliffe sa huling pagkakataon bago siya mamatay. Mga matandang mapanlinlang, ginagawa nilang walang limitasyong mga oportunidad ang limitadong mapagkukunan. Sakto, gusto niyang gamitin ang boses ni Zaid Radcliffe para ilihis ang atensyon. Upang magdulot ng kalituhan, sa Thunder Peak Hall, halos matagumpay nilang nalikha ang longevity pill. Ang nawawalang sangkap ay ang Divine Dragon Tripod. Gustong gabayan ni Devlin si Julius Reed na muling ipakita ang Divine Dragon Tripod. Pagkatapos niyang umalis, 10 minuto, nagmaneho si Julius Reed papunta at huminto sa gate ng mansyon ng mga Radcliffe. Hindi pa nga nakapagbihis ng maayos si Zaid Radcliffe ay nagmamadaling lumabas. Pero nang makita niyang si Julius Reed ang lalabas ng kotse, natigilan siya. Hindi ba, may taga North Sea, Ginoo Radcliffe, pwede ba akong mag-usap? Direktang binuhat ni Aaron Jackson si Zaid Radcliffe nang walang anumang paliwanag at pumasok sa mansyon ng mga Radcliffe. Putok, N0 no, Omicron. Pagpasok sa loob, inihagis siya ni Aaron Jackson sa sofa. Pagkatapos ay umupo siya sa tapat. Sabihin mo sa akin, Mr. Radcliffe, ano ang relasyon mo kay Devlin? Naglakad si Julius Reed sa harap ng espiritu ni Otis Radcliffe at, habang tinitingnan ang itim at puting larawan, ay bahagyang ngumiti, ikaw ang may gawa nito, na higit na mahirap tulungan.
Ikaw. Nagngalit ang mga ngipin ni Zaid Radcliffe sa puot. Julius Reed, hindi ka mamamatay ng maayos. Sa isang iglap, naalala niya ang galit noong nakaraang tawag sa telepono. Sa tawag, nangako ang prinsesa ng North Sea na kaya niyang pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Alisin sina Devlin at Julius Reed. Biglang tumawa si Zaid Radcliffe, na tila tuwang-tuwa. Hindi ko inaasahan na matutuklasan mo ako. Tila natural lang siya at nagtimpla ng tsaa para sa sarili. Ang kawalang pakialam na ito ay nag-iwan kina Aaron Jackson at Julius Reed ng kaunting pagkamangha. Alam mo ba kung bakit tayo nandito? Nakatayo si Julius Reed sa harap niya, malumanay na nagtatanong. Dahil lumapit ka na sa akin, hindi mo na kailangan pang magpanggap. Pinag-cross ni Zaid Radcliffe ang kanyang mga binti, mahinahong sinabi, ibinubunyag ko na ang aking mga baraha, ako si Devlin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1080, Konspirasyon ng magsalita si Zaid Radcliffe. Nagpalitan ng tingin sina Aaron Jackson at Julius Reed. Natigilan silang lahat. Ito ba ay isang pag-amin? Habang papunta rito, nag-isip-isip ang dalawa tungkol sa mga posibleng senaryo. Ngunit hindi nila kailanman naisip ang ganitong pambungad na pahayag. Sa katunayan, hindi naniniwala si Julius Reed na si Zaid Radcliffe ay si Devlin. Posible iyon, ngunit napakaliit ng tsansa. Pero ang naunang mensahe ay lubos na tumpak. Nagsanib puwersa sina Brazen Beaumont at Rogan Harsh upang pumunta sa kanyang vilya, handang kumilos. Kaya, nanatili si Julius sa isang pag-aalinlangan tungkol sa pangalawang mensahe. Hindi niya lubos na pinaniwalaan, ngunit pinag-isipan niya ito. Ngayon, dahil si Zaid Radcliffe ang nagsisimula ng usapan sa ganoong paraan, nawalan na ng malay ang dalawa. Anong problema? Natatakot ka na ba ngayong nakita mo na ako? Tuwang-tuwa si Zaid Radcliffe sa loob. Hindi niya akalain na si Julius Reed ay ganoon din kagulo. Ang mga salitang ito ay itinuro lahat ng prinsesa ng hilagang dagat. Total, wala ng pag-asa, kaya kung mapapatay niya sina Julius Reed at Aaron Radcliffe bago siya mamatay. Sulit sana. Ikaw ba talaga si Devlin? Pinag-isipan ni Julius Reed ang napakaraming posibilidad, ngunit hindi niya inaasahan na direktang ihahayag ng kabilang panig ang kanyang pagkakakilanlan. Tama iyan. Dinampot ni Zaid Radcliffe ang kanyang tasa ng tsaa, kalmado ang kanyang ekspresyon, alam ko ang iyong mga pagdududa at alam ko kung bakit ka pumunta rito ngayon. Siguro may isang tao sa loob ng Thunder Peak Hall na nagtaksil sa akin. Patawarin mo ako sa pagiging prangka, pero wala kayong pagkakatulad ni Devlin. Umiling si Julius Reed, nakasando sa sopa, walang tigil na pinagmamasdan si Zaid Radcliffe, kilala kita ng 4 na taon at naiintindihan ko ng husto ang ugali mo. Kung ikaw talaga si Devlin, maraming bagay ang hindi magkakaroon ng katuturan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang noo niya gamit ang kamay, medyo naguguluhan. Mabilis din ang pag-iisip ng utak niya. Sa katunayan, iyon ay dahil hindi ka naniniwala na nabuhay ako ng ligtas hanggang ngayon. Alam mo, mas ligtas ito kung mas mapanganib. Ibinalik ni Zaid Radcliffe ang tasa ng tsaa sa mesa, sabay turo sa tiko, uminom ka nga, dahong pao, baka may lason dyan. Sabi niya nang nakangiti, direktang kinuha ang tiko, nagsalin ng isang tasa, at iniabot ito kay Julius Reed. Ikaw, ayos lang. Sinenyasan ni Julius Reed si Aaron Jackson na umupo muli at pagkatapos ay kinuha ang tasa ng tsaa, humigop ng bahagya. Masarap, parang panlasa mo. Ang mga mata niya ay laging nakatuon kay Zaid Radcliffe. Ang taong nakasama niya ng mahigit 3 taon, kung siya nga talaga si Devlin, biro lang iyon. Biro ni Julius Reed. Sabihin mo nga sa akin, bigyan mo ako ng nakakakumbinsing dahilan. Hawak ni Julius Reed ang tasa ng tsaa gamit ang 2 kamay, nakangiti. Ganito naman talaga ang mga tao palagi. Si Zaid Radcliffe ay napaka-relax, napakakalmado. Lahat namamatay sa huli. Ang paggawa ng isang bagay na mahalaga bago mamatay ay maituturing na kamatayang nararapat. Hindi siya natakot sa kamatayan. Sa kabaligtaran, ang totoo ay inaabangan niya ang kamatayan ngayon. Kung itinanggi ko sana noong una, tiyak na makakahanap ka ng mga paraan para mapatunayan kung ako nga si Devlin. Ngayong inamin ko na, pinag-iisipan mo na kung isa ba akong impostor. Nagbago ang ekspresyon ni Zaid Radcliffe,
Malamig siyang ngumisi. Julius Reed, binaigaw mo ako. Medyo interesante iyan. Si Julius Reed, na nabuhay ng libu-libong taon, ay hindi nakaraniwang may pag-iisip. Maaaring gumana ang mga argumentong ito sa mga ordinaryong tao, ngunit hindi pa rin niya ito pinaniwalaan. Sa katunayan, mula nang matanggap niya ang text message, hindi siya naniwala na si Zaid Radcliffe ay si Devlin. Sabihin mo sa akin, kumbansihin mo ako na ikaw si Devlin. Inubos ni Julius Reed ang kanyang tasa ng tsaang dahongpaw at binasag ang tasa, kung hindi, papatayin talaga kita. Ang bango ng sabwatan. Mula sa text message na iyon, may naramdaman si Julius Reed na isang sabwatan. Isang sabwatan na tumutumbok sa kanya. Ngayon, mahinahon niyang pinagmasdan ang mga pagbabago. Sa tingin mo ba ay madaling mahuli si Devlin, na mailap bilang multo? Casual na nagsalita si Zaid Radcliffe, isipin mo nga. Kung walang nagtaksil sa akin, makikilala mo kaya kung sino ako. 4 na taon na akong nasa tabi mo, 4 na buong taon. Itinaas niya ang 4 na daliri, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak, sa loob ng 4 na taon, hindi mo ako natuklasan. Panginoon ko, talagang binaigaw mo ako. Noong nasa Seven Clouds Academy pa ako, ang kayabangan mo ang nagtulak sa akin para umalis. Mas malakas si Lola Zaihua kaysa sa iyo. Nang marinig ang mga salitang, Seven Clouds Academy, biglang napatayo si Julius Reed. Magsalita ka. Paano mo nalaman na si Devlin ay dating miyembro ng Seven Clouds Academy ko? Mabagal niyang hinawakan ang leeg ni Zaid Radcliffe, at lalong bumibilis ang paghinga nito. Kung hindi si Devlin si Zaid Radcliffe, kilala niya siguro si Devlin. Walang sino man sa labas ang maaaring makaalam tungkol sa Seven Clouds Academy. Sana ay makapagbigay ka ng paliwanag na makakakumbinsi sa akin. Hihihi. Kahit nasa Zamid, nanatili pa ring nakangiti si Zaid Radcliffe. Sabi ko naman sa'yo, ako si Devlin. Umubo siya, at may bakas ng dugong tumulo mula sa gilid ng kanyang bibig. Nilagyan ko ng lason ang tsaa. Kung gusto mong maintindihan ang lahat, magtanong ka habang buhay pa ako. Ikaw. Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata at agad na kinuha ang tiko, marahang inamoy ito. Nalason talaga. Zaid Radcliffe, naghahanap ka ba ng kamatayan? Lason, hindi mahalaga. Siya mismo ay immune sa lahat ng lason. Pero para kay Zaid Radcliffe, tiyak ang kamatayan. Pinagtaksilan ako ng Thunder Peak Hall, dahil lang sa hindi kami magkasundo ni Granny Zaihua, na sinamantala ng mga taong may lihim na motibo. Dahil sa hinala ni Julius Reed, pinunasan ni Zaid Radcliffe ang dugo sa kanyang bibig at humajijek. Nagtrabaho rin ako para sa The North Sea, at doon ako nabunyag. Ikaw sa Thunder Peak Hall, pangalawa lamang sa isa, higit sa 10,000. Naningkit ang mga mata ni Julius Reed, medyo hindi makapaniwala. Bakit, pupunta ka ba sa The North Sea? Alam ng lahat na si Devlin ang utak sa likod ng Thunder Peak Hall. Ang ganitong katayuan ay tila hindi na kailangang ilipat sa iba. Mali ka. Umubo ng mahina si Zaid Radcliffe at walang pakialam na sinabi, bakit naman ako magiging aso para sa The North Sea? Gayun din, bakit ko naman tutulungan si Granny Zaihua na gawin ang gusto niya? Aso lang si Lola Zaihua. Isang aso ng personal na katulong mo, si Lillian Thompson. Tumayo siya, sabay tawa ng malakas, hindi mo siguro maiisip. Ang mga pangyayari noong mga taong iyon ay mag-isang inayos ni Lillian Thompson. Si Lola Zaihua ay isa lamang payon sa kanyang mga kamay. Noong nasa Seven Clouds Academy ka, si Lillian Thompson, na hindi nasisiyahan sa iyong pagkiling kay Leander Sylvan, ay nakipagtulungan kay Eli Ezerpine upang yuzigan si Leander Sylvan. At ang inatas ang tugisin si Leander Sylvan ay si Granny Zaihua, ang kanyang payon. Si Eli Ezerpine, ang pangunahing kasabwat. Ang pagdating mo sa Gonzales City ay ako rin ang nagplano sa ilalim ng kaayusan ni Granny Zaihua. Kung hindi, paano ka, na isang taong may amnesia, makakapapakasal sa pamilya Radcliffe ko? Pagkatapos sabihin ito, hindi mapigil ang tumawa si Zaid Radcliffe. Bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Imposible. Biglang tumayo si Julius Reed, itinulak siya sa pader, nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling, alam mo yan sa puso mo. Namumutla ang mukha ni Zaid Radcliffe, patuloy na tumutulo ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig.
Pero malamig pa rin siyang napangisi. Noong mga panahong iyon, ang iyong pagkiling kay Leander Sylvan ay nakapagdulot na ng kawalang kasiyahan sa iba. Nakakatakot talaga ang selos ng mga babae. Bukod pa riyan, sa tingin ko ay may kakaiba kang nararamdaman. Magsalita ka. Kumikinang ang mga mata ni Julius Reed sa balak na pumatay. May mga sikreto talagang sikreto. Ang mga pangunahing sikreto ng 10,000 Mountain Alliance. Kasama na ang katotohanang hinabol ng Thunder Peak Hall si Leander Sylvan, lahat ng ito ay napatunayang katotohanan. Enno Omicron.co Omicron. Kuryoso ka ba kung sino yung taong nakaitim na nagbigay sa iyo ng singsing ng hari ng dragon? Ngumiti si Zaid Radcliffe ng malademonyo.